O kanina, meron pang isang balita. O mga bawasing, papuntahan natin yun mamaya, yung tungkol dyan. Pero merong balita kanina ha. Kanina, yung Supreme Court, nag-rule na sila na na parang legal daw. Walang hindi daw illegal yung impeachment ni VP Sara. Nag-rule na ang Supreme Court kanina. Kasi nag-file ang grupo ni Inday Sara dahil nga para sa kanila hindi nabigyan ng due process si Inday Sara diyan sa Committee on Justice nila Luistro. So, nag-file sila ng petition for certiorari, TRO, para mapigilan yung impeachment proceeding. Nag-rule na po ang Supreme Court na dinecline nila or dininay nila yung petition ng grupo ni VP Sara. Anong indikasyon nun? Maraming mga nagagalit sa Supreme Court. Dami nagagalit sa Supreme Court. Marami ako nakita mga post ng mga Duterte supporters na nagagalit sa Supreme Court. Ako, hindi ako nagagalit sa Supreme Court. Iba ako mag-isip eh. Nung nakita ko lahat nagagalit sa Supreme Court, putangin ng Supreme Court talaga to. Kontrolado na ganito, ganyan, ganito, ganyan. Pero ako, alam mo, ang tingin ko doon, sign. Ano yun? Sign na ano? I saw the sign. Hindi, sign yun. Sign yun, mga bossing, na even the Supreme Court, naniniwala sila na hindi mai-impeach si Inday Sara. Kasi, syempre, ang Supreme Court, bago magdesisyon yan, tinitingnan din yan yung pulso ng taong bayan. Nakikita naman ng Supreme Court ang pulso ng taong bayan na malakas talaga si Inday Sara. Nakikita din ng Supreme Court after 14 days ng hearing, nakikita din ng Supreme Court na, wala ito. Mahina itong mga ebidensya kay Inday Sara. Nakita, kasi pagka nag-release ng TRO ang Supreme Court, di putang ina sila ang babanatan ng lahat. Babanatan sila administrasyon, baka lahat sila magkakaso lahat ng mga Supreme Court justices. So, it will be safe for them to deny this because alam nila na si Inday Sara malulusutan niya naman itong impeachment na ito. So, nagalit ba ako sa Supreme Court? Ine-expect ko na yun. Kasi alam natin na may pressure din sa Supreme Court. May pressure sa Supreme Court. Mantakin mo this year, tama ba? This year, mapapalitan na yung Supreme Court Justice. At yung Supreme Court Justice ang pipili, presidente. So syempre, politika pa rin yan. Kahit naman mga huwis sila, dapat di sila sumasali sa politika. Pero meron silang politika sa loob. And, syempre, nakikita nila kung anong ginagawa sa mga ahensya ng gobyerno na hindi sumusunod sa Pangulo. Dinudurog, kinakasuhan, kinukulong. Mga senador nga, kinukulong. Marcoleta nga, walang kasalanan, kinulong. Yung mga kaibigan nila Mike Defensor, walang kasalanan, nakulong Jingo Estrada nga, walang kasalanan, nakulong Kumbaga, lahat ng mga kalaban ng mga hindi sumusunod sa gobyerno, nakukulong. Si Pastor Apollo Kibuloy, nakakulong. Si Pangulong Duterte, nandoon sa dahig ngayon, nakakulong. Si Inday Sara, pinipilit nilang ipakulong. Kung kaya nilang gawin kay VP Sara, kaya gawin kay Pangulong Duterte, kay Pastor Kibuloy, sa mga senador, what more dito sa mga justices. So, ito mga justices na ito ng Supreme Court, it will be wise for them to parang remain intact. Nag-usap-usap na yung mga yan. Feeling ko ganito nangyari dyan. Pucha, nakita nyo ba? Didesisyon na natin to. Pag dinesisyon na natin to, pucha, tayo ang tatargetin ng lahat ng yan. Ombudsman, DOJ, lahat tatargetin tayo ng mga yan. At pag tinarget tayo ng mga yan, malamang ikaw, ipa-impeach ka dyan sa Congress. Kanila Congress, syempre impeachable ang Supreme Court Justice O ang Chief Justice, impeachable yan. So, pwedeng i-impeach ng yan. I-impeach ng Congress yan. So, delikado ka. O ombudsman pa, puchang ina yan. Yayariin tayo ng mga yan. So, nakikita naman natin, mukhang itong si Inday Sara, natatakot ba tayo na si Inday Sara maging presidente sa susunod? Magiging presidente si Inday Sara sa 2028. At palagay ko, maiintindihan ni Inday Sara na kailangan nating i-dismiss ito. Kasi pag hindi natin dinismiss ito, at ang gobyerno dinurog ang Supreme Court, puchang ina, talagang maglalabo-labo na tayo. Mantak mo, dinurog na ng gobyerno yung Senado. Dudurugin mo pa yung Supreme Court. Co-equal body yan. So, pucha, baka dahil dyan, magkaroon na talaga ng matinding uprising ang mga tao. Kaya, palagay ko, ginawa na yan ng Supreme Court para mag-function pa din sila. Marami silang mga hinahawakan ng mga kaso pa na kailangan nilang desisyonan impartially. Para mag-survive sila, hindi sila, yung mga missile, hindi tumutok sa kanila. Sige, i-release mo na yan. Total, hindi naman mai-impeach yan si Inday Sara, magiging presidente man yan sa 2028 Tapos, hindi naman mai-impeach si Inday. Bakit? Kasi hindi naman nila kayang makakuha ng 16 na boto Kasi pending pa yun yung petition na yun ni Alan Peter Cayetano. Nag-petition siya doon sa yung sa Caucus. Pending pa yun. So 16 man, sinabi man ni Chis Escudero na 16 votes ang kailangan to convict. Sa tingin nyo makakakuha sila ng 16? Ang daming re-electionist doon sa kabilang kampo.
So alam ng Supreme Court yan na hindi naman makakakuha ng 16 yan. Besides, hindi rin naman maniniwala ang taong bayan. And if ma-impeachment si Inday Sara, talagang ganun na kasama ang mga jablo sa Pilipinas, sigurado ko hindi papayag ang taong bayan. So wag nating simulan, bayaan natin sila mag-away-away para magawa pa rin natin yung function natin as the last bastion of democracy. Yes. Wag niyo awayin yung Supreme Court. Huwag niyo kawayan yung Supreme Court. Oh, yun yung nakikita ko. Iba-ibang tingin ko sa mga bagay-bagay. Parang sinasabi kasi nila, wala na, pati Supreme Court, bayaran na. Wala na. May pressure sa Supreme Court, meron. May pressure yan, mga bossing. Oh, maintindihan nyo rin. Kasi, sino bang, hindi naman ang Supreme Court, hindi naman sila kasing tapang ng banatero, so walang pakialam. Kahit mamatay bukas, walang pakialam. Oh, wala tayong kinatatakutan eh. Sila, may mga karir sila, may mga pamilya sila, ayaw nilang makulong. Nasa kanila yan. Diyos na bahala sa kanila. Iwas pusoy. Sabi nga ni Bright Naria, iwas pusoy ang Supreme Court. Nakikita rin ng Supreme Court na itong impeachment na ito, masusurpass ni Inday Sara to. And, cakewalk. Alam niyo yung cakewalk, ibig sabihin, easy. Cakewalk yan, si Inday Sara sa 2028 election. Kayo mag-alala. Huwag niyong masyadong inaano yan. Oh, so ngayon, ito, panoorin natin yung mga nangyari kanina, ha? Oh, yung mga nangyari kaninang mga hearing kanina, ha? Wait lang. Asan na yun? Oh, eto. Kasi tingnan ninyo kung gaano kayabang etong na to. Gaano kayabang etong mamang ito. Oh, sabi nga ni Amy, parang si Amy Marcos yan eh. Kahit naman kapatid niyan magnanakaw, tatay niyan at saka nanay niyan magnanakaw. Senador pa rin yan at kailangan mo siyang irespeto. Tingnan ninyo yung manner ng pagsagot niya dito kay Amy Marcos. O, pasok. Ang tinatanong ko lang, hindi ba yung designated, yung SDO, si Fajardo lang at si Acosta, hindi si VP, hindi siya yung PAYE eh. Ang liwa-liwanag. Pero ang sinabi niyo po kanina, yung accountable officer. Kaya nga, so yung accountable officer, yung SDO, nasa JCD Hindi lang po yan si SDO po yung accountable Hindi, officer, or, Your Honor. ang sabi doon, head of agency or person designated. Oo, ang liwanag sa definition ng joint circular. Mag-yes or no ka lang, kanina ka pa, inaaway mo ko lagi. Sorry po, Your Honor. Sorry. Ang ina kasi galing-galingan ka eh. Ito yung sinasabi ko, walang respeto. Walang respeto. Bata, putang ina, COA, hindi ka man commissioner. COA auditor ka lang. Oo, national auditor. Okay, sige. Mataas na posisyon na yan. Oh, di ba? Rizali Nasser, ano yan? Ang pangalan nito? Rizalin Serran Calderon. Maraming salamat sa Saudi Arabia. Good evening, Boss Dada. Ito all Banateros worldwide watching from Taif, Saudi Arabia. Arabia, Saudi Arabia. Mabuhay ka. So, yun yung sinasabi natin na dapat pag sumagot ka sa mga senator judges, dapat laging in a nice way. COA ka lang, senador yan eh. Sinong nagbigay sa iyo ng lisensya na maging ganito kaangas? Gaano kalaki ang chiching para maging ganito kaangas? Hindi ka natatakot? Ha? Hindi ka natatakot? Mas mataas ba ang COA kaysa sa mga senador? Lalo, hindi lang to basta senator judge. You have to convince them to vote in favor of you. So, kailangan mo silang ligawan. Hindi mo sila kailangan sigawan, awayin mo sila. Pinanood ko yan, Boss Dada, bastos. Dapat i-contempt. Hindi na, i-contempt mo pa yan. Putangin na niya, sisikat pa yung kupal na yan. Pero dito, may expose siya. Malamang mantakin mo, ang yabang-yabang mo, palamong ka lang ng taong bayan. Pasweldo ka ng taong bayan. Lahat ng sweldo mo, lahat yung mga suot mo na yan, galing yan sa mga mamamayang Pilipino. Ay, huwag ka magyabang. Nakala mo, hari ka. Diyan sa COA. Hindi ka nga boss sa COA eh. Makapagyabang kasi senador yan eh. Hindi mo ginagalang eh. Interpretation na ninyo yun, pinapalawak ninyo nandun eh. Head of office, head of agency, or designated. Hindi po, Your Honor. Kasi yun nga po, nakalagay po dun sa... Sabi mo kanina yes, ngayon no naman. Wala po akong sinabing yes po, O Your sinabi Honor. mo kanina, oo, SDO nga in charge. Sinabi ko lang po kung ano yung... Kinonfirm ko lang po kung ano yung SDO po, Your Honor. Attorney Wamel, kindly avoid arguing with Kindly avoid arguing with the senator judges. Pucha, that is not your job. Your job is to answer questions, not debate with them. Sabi ko nga sa inyo kung si Miriam Defensor Santiago to, puta yari to. Ang yabang-yabang, 'di ba? Akala mo alam niya lahat. Ang yabang, mamaya. Makikita niyo, putang inan to, wala palang alam to. Puro angas lang palang meron tong kupal na ito. I apologize po, Your Honor.
Itutuloy ko lang yung tinatanong ko kanina dahil may nabanggit kayo ng presumption of misappropriation. Tama ba? For personal use. Based on the joint circular po, meron po. Oo, tama. Presumption of misappropriation. Presumption pa lang. Presumption pa lang. Ibig sabihin, hindi pa yun final, hindi pa ibig sabihin nung nagnakaw. Meron pa lang kayong presumption or assumption na nagamit personal yung pera na ito. So, putsang ina, bakit ini-impeach natin si Inday Sara? Pagkatapos nun, tinitingnan ko yung joint circular at maliwanag that the presumption for misappropriation arises against the accountable officer. Di ba? Yes, po. Against the accountable officer. Sino ang accountable officer? Maliwanag naman yung joint circular. Sa 3.1, sabi, yung officer who's Mabait kasi si Amy Marcos eh. Kahit na ganun sumagot, hindi niya sinisita eh. May first round na kasi, tapos yung second round, puta, kupal pa rin. Kinukupal na siya nung first round. Nung second round, kinukupal pa rin siya. Pero pag si Risa ang kausap, ang bait. Pag si Bam Aquino ang kausap, ang bait. Pero pag si Amy, putya, mayabang. duties permit or require possession of government funds, hindi ba? Based on the joint circular po, may ganyang provision. Oo. So yung SDO talaga, yung Special Disbursing Officer has the possession, the custody. Tama yun, di ba? Yes po. O kung ganon, if the presumption na personal use ayon sa 8.3 ng Joint Circular, failure Ito maganda to. Maganda tong topic na ito. Kasi ang pinag-uusapan dito, sino yung Senior Disbursing Officer? Sino yon? So, hindi si Inday Sara yon. Merong specific na tao na sa kanya nakapangalan yung pera. Siya yung kukuha ng pera, di ba? Jade Hernan, dyan sa Australia. Ang bag ko, para kay happy birthday ba natin? Maraming salamat, Jade Hernan, sa iyong ambag. Yung iba dyan, walang ambag, puro bag lang. Walang Salamat sa iyo ha, mabuhay ka, Jade. Isa ka talagang Jade. Para kang isang mamahaling bato. Mahal ka namin. Hindi ba? Walang hiya na yan. Idiretso natin to. of the accountable officer Yun, sinasabi ko pala kanina. Yun, balikan natin yung sinasabi ko kanina. Maganda to. Senior Disbursing Officer, sa kanya nakapangalan yung cheque. Siya nag-withdraw ng pera sa bangko. Senior Disbursing Officer. to liquidate any public funds is tantamount na nga to that presumption. Hindi Yes, po po. ba? Yes, So, ang tanong dito, sino ang accountable officer dito sa sitwasyon na to? Kasi ang liwaliwanag na hindi naman si Vice President ang payee. Hindi naman sinasabi na nasa kanya yung pera. Ang liwanag sa inyong joint circular that the Special Disbursing Officer is the one who was designated by the head of agency to have custody, di ba? And So yun klaro. Yung head of agency, si Inday Sara. Yung inatasan niya, yung disbursement officer. So yung disbursement officer ang may pera o ang kumuha ng pera. So ang sinasabi dito ni Amy, bakit si Inday Sara ang ini-impeach natin? Bakit si Inday Sara ang sinisisi natin ni Mia Paras dyan sa Canada? Mabuhay ka, Solid Boss Dada, Banateros, Winnipeg, Canada, mabuhay ka. Sinasabi ni Amy, bakit si Inday? Hindi naman siya ang nakapangalan sa cheque. Ang nakapangalan sa cheque itong Senior Disbursement Officer. So, ang sinasabi niya, according sa inyong circular, head of agency or, di ba? Head of agency or yung Senior Disbursement Officer. So, dapat dito, ang kinakasuhan, hindi lang si Inday Sara. Dapat, ang kinakasuhan, at least, yung Senior Disbursement Officer. May kaso na ba yung Senior Disbursement Officer? At least man lang, meron ng recommendation para yung Senior Disbursement Officer ay kasuhan na sa ombudsman. Wala. So, yun yung pinapaliwanag dito ni Amy. Hindi ko sinasabing tama si Amy. Pero sinasabi ko, may punto si Amy. Pero, maididikit natin ito sa current na nangyayari sa bayan natin. Which is, Catherine Nicolas, salamat sa iyo ha. Which is, eto nga mga bossing. Yung katulad kay Bongbong Marcos, DPWH. Di ba? Zaldico at saka si Martin Romualdez. Maididikit natin dito. Kasi para sa kanila dahil ikaw ang head of the agency which is OVP and Department of Education, because you are the department head, ibig sabihin
ikaw ang may kasalanan. O sige, sa OVP, naintindihan natin, ang department head is si Inday Sara. Pero sa Department of Education, sino ang department head? Yung Department of yung Department Secretary, di ba? Pero may mas mataas pa ba dun sa Secretary? May mas mataas pa sa Secretary. Sino yon? Yung Presidente. Sa Vice President naman, dahil yung pera galing sa pondo ni Bongbong ibinigay kay Inday. So sino ang mastermind? Sino ang boss ni Inday? Ang boss ni Inday si Bongbong. So kung yung head ang pinag-uusapan natin yung ulo, si Bongbong ang ulo. Hindi si Inday. But dito sa OVP, dahil lang nirereklamo yung itong agency, si Inday Sara. Yung sinasabi nila na head, kahit na yung senior disbursement or disbursing officer niya ang nakapangalan doon sa mga cheque. So bakit kay Inday Sara nag-a-apply yun? Bakit kay Bongbong sa DPWH, kay Zaldico, kay Martin Romualdez hindi nag-a-apply yun? Di ba nung sinabi ni Ms. Zaldico na yung pagnanakaw na yan, hindi ko yan kayang gawin mag-isa? At sinabi din ni Martin Romualdez yun, hindi yan trabaho ng Kongreso at ng Senado alone. Trabaho yan ng executive because yung executive ang pumipirma. Pag pinirmahan ng executive, nagiging batas yun at ang naglalabas ng pera, Department of Budget and Management na headed by the President of the Philippines. So papaanong ninakaw yung pera na nirelease ng DBM sa DPWH tapos sasabihin mo si Bongbong walang kasalanan? Tapos yung DPWH may kasalanan, si Jinggoy may kasalanan, tapos si Bongbong wala. Tapos si Martin Romualdez walang kasalanan, tapos si ganito meron. Dun yun. Maya maganda tong tanong na ito ni Amy Marcos Kasi kung ganito ang mindset ninyo na si Inday Sara ang head, kahit hindi siya ang kurakot, itong kurakot, pero dahil siya ang head, siya yung ini-impeach natin. It should also apply sa Office of the President. Kasi yung mga ahensya ng gobyerno na yan, siya ang head niyan. Kahit na head si Inday Sara ng Department of Education, siya pa rin ang boss, direct na supervisor ni Inday Sara o direct boss ni Inday Sara. So kung sablay si Inday Sara at siya ang boss ni Inday Sara, at according dito sa memorandum circular, sinasabi ninyo dito sa issue na ito ng confidential funds ng Office of the Vice President, sinisisi natin si Inday Sara kahit na ang disbursement officer yun ang may hawak ng pera. It should also apply to Bongbong Marcos. In the case of the OVP, si Acosta yon. In the case of DepEd, hindi ba si Fajarda yon? That is not entirely correct po, Your Honor. Because under the joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency first. So galing mismo sa COA na dapat ang may responsibilidad kahit sila yung mga disbursement officer ang may responsibilidad is yung head ng agency. Putang ina. So ibig sabihin, lahat ng nangyayari ngayon dito sa bayang Pilipinas, pagnanakaw sa customs, krimen, pagnanakaw sa flood control, pagnanakaw ng mga congressman, sinong head niyan? Sino ba ang head ng buong Pilipinas ngayon? Si Bongbong. If that applies to Bongbong o to Inday Sara, it should also apply to Bongbong Marcos. Masyado kayong selective. Di ba? So sa kanila mismo galing, sabi ko nga sa inyo, palagay ko itong itong kupal na taga-COA na to. Pucha, ipinapahamak niya talaga yung administrasyon. Kasi kung ganyan ang mindset ninyo, puchang ina, gawin din natin kay Bongbong. Yung pagnanakaw sa DPWH, yung pera man na yan, galing sa pinirmahan ni Bongbong na nagaa. Di po, si Bongbong may kasalanan yan. Siya pumirma Tama? To approve yung cash advance. Pangalawa, to Oo oversee yung agency-wide utilization. Pangatlo, to ensure compliance with the joint Unresponsive circular. po. And also po, Bakit ka pa nagsasalita? Kung nagsasalita na yung senator, putang ina mo ka, wala kang modo. La Traidora, pang popcorn boss Dada, I wish VP Sara all the best. Sana malagpasan niya ang lahat ng kahayupan ni Marcos Bangag. Huwag ka mag-alala. Maraming salamat dyan sa Sydney, Australia. Huwag ka mag-alala. They will reap what they sow. Yung tinanim nila, aanihin nila. Kita mo, nagsasalita si Amy tapos mas nilalakasan niya yung boses niya, bastos. Medyo, sabi ko nga sa inyo, kung ako, kahit sino ako senador, tatayo ako dyan Hoy, huwag kang bastos. Tangina, ba't sinisigawan mo yung senator judge? O kaya kung ako si Kapunan, sasabihan ko yan, huy,
Judge yan. Hindi mo pwedeng ganyanin yan. O, kita nyo nga, mabait pa nga si Amy. Buti nga, mabait si Amy. Po ni OBP yung Unresponsive po. Ang tinatanong ko lang, hindi ba yung Hilig nyo kasi magdahilan. Parang si Matibag. Jobili Lascuna. Mabuhay ka dyan sa London. Oh, pang-snack sana all. Sarap. Oh, di ba? Puros kasi kayabangan ito eh. Putsang ina, sumagot ka lang. Sila Matibag. Pag tinatanong mo, hindi masumasagot ng diretso. Yung mga unang dalawa, ganun din. Pag tinanong mo, puros dahilan. Sumagot ka lang, tinatanong ka eh. Hindi ka naman pinagpapaliwanag, tinatanong ka, specific yung tanong eh. Sasagutin mo lang, hindi po totoo yan. Mali po yan. Ganun lang. Antayin mo na tanongin ka nila, bakit mali? Ipaliwanag mo. Saka mo ipapaliwanag. Hindi pwede yung putsang ina, para kang ikaw may-ari ng Senado. I-briefing nyo naman to. Bobo eh. designated? Mantakin mo, abogado ka. Abogado ka, sinasabi mo na magaling ka sa batas. Hindi mo maintindihan na angat ang judge sa lawyer. Abogado ka, judge yan. Hindi mo i-respeto yung judge. Tanga ka ba? Kung siya para kang di nag-aral na, saan ka gumraduate? Ano ka ba? Kaklase ka ba ni Claire Castro sa law school? Yung SDO, si Fajardo lang, kasi Acosta, hindi si VP, hindi siya yung PE eh. Ang liwa-liwanag. pero ang sinabi niyo po kanina yung accountable officer. Kaya nga, so yung accountable officer, yung SDO, nasa JC Hindi lang po eh. si SDO po yung accountable Hindi, officer, or. Your Honor. Ang sabi doon, head of agency or person designated. Oo, ang liwanag sa definition ng joint Diba? Or, ibig sabihin, either dun sa dalawa na yun, bakit si Inday lang, kay Inday Sara lang kayo nakatutok? Ha? Bakit kay Inday Sara lang? Ang nakalagay pala sa memorandum circular or. Oh, so ibig sabihin, pwedeng yung disbursement officer, pwedeng si Inday Sara or pwedeng both. Pero si Inday Sara lang eh. So tina-target. Di tsaka maganda yung sinabi ni POWA talaga eh. Yung sinabi ni POWA na ipinasa namin yung liquidation ng January. Putsang inang yan, September. September na sila sumagot ng AOM. Putya yan, pagkatapos ng hearing ng budget nila sa Kongreso. So alam mo talaga na tinrabaho lang si Inday Sara para magkaroon sila ng mga ganitong palalabasin sa media tapos eventually, grounds for impeachment na. Accessory itong hayop na ito dyan. Accessory yan siya. Mantakin mo January, na September, ilang buwan? 8 buwan? Bago kayo naglabas ng findings ninyo. Tapos gusto ninyo final and executory kagad. Kayo nga, ang tagal nyo magtrabaho, January binigay sa inyo, na-actionan nyo after 8 months. Walang iya. circular. Mag-yes or no ka lang, kanina ka pa, inaaway mo ko lagi eh. Sorry po, Your Honor. But hindi po ako pwedeng mag-answer categorically since yun nga po yung provision. Sabihin mo, I cannot answer that categorically, Your Honor. Hindi yun nagdadahilan ka. Hindi ba? I cannot answer that because that's beyond or above my pay grade. I cannot answer that because I'm not competent to answer that question, Your Honor. I'm sorry. Pwede naman ganun eh. Pero yung magdadahilan ka, nakalagay sa memorandum circular, head of the agency or. Ano ibig sabihin? Hindi naman nakalagay sa memorandum circular na kapag may nangyari na irregular ang mananagot solely is the head of the agency. May nakalagay or. So ibig sabihin, hindi lang basta diretso na kay Inday Sara. Dapat dito muna sa disbursing officer. Nandoon muna sana yung investigasyon. Tapos, kapag nakita ninyo na yung disbursing officer, inutusan lang. Inutusan lang nitong head of office na nagnakaw. Halimbawa, ito si Bonoan. Nagnakaw yung kanyang mga tao. Si Alcantara, si Bernardo, nagnakaw sila. Pero hindi alam ni Bonoan. Automatic ba si Bonoan kagad yung ino-audit, yung dinidemanda sa ombudsman? Di ba? Yung dalawang magnanakaw, sila yung unang kinakasuhan. Hindi naman diretso kagad sa secretary na si Bonoan tama? Pero liable ba si Bonoan? Iimbestigahan din si Bonoan kung alam ba niya yung ginawa nitong dalawa. Kasi yung ginawa nitong dalawa, hindi niya alam at hindi siya involved sa pagnanakaw, hindi lang niya talaga alam, incompetent siya. Pero hindi mo siya pwedeng kasuhan. Kasi nga, wala naman siyang kinalangan. Wala naman siyang nakamal na pera galing doon sa pagnanakaw ng dalawang tao niya. Dapat ganito rin dito.
O kasi nakakulong na yung Alcantara, nakakulong na yung yung Bernardo, 'di ba? Supposedly, ikukulong na sila, naging state witness lang. O 'di ba yung Bryce Hernandez nakakulong na ngayon. Bakit? Kasi nga umamin siya na nagnakaw siya. O, nakulong na ba si Bonoan? Hindi pa, ngayon pa lang naman dahil kinasukasuhan na. Pero nakulong na kaagad yung yung tatlong tao niya supposedly diyan sa DPWH na sinasabi niya wala siyang kinalaman. Ganon din dito kay Inday Sara. Paano kung nagnakaw yung SDO niya? Hindi niya alam. Hindi man siya nakinabang, di man niya inauthorize. Katulad ng ginagawa ni Bongbong ngayon. Na sinasabi niya, magnanakaw yung mga yan, pero ako hindi. Oh, ako lang yung matino. Ako lang yung hindi magnanakaw, sila magnanakaw. Executive yan. Oo, executive nga yan, pero marami sa executive. O, hindi ako damay dyan. Kung pwede kay Bongbong, dapat pwede kay Inday. Dapat ang inuna natin kinasuhan, yung disbursing officer dahil sa kanya nakapangalan yung mga pera na dinisburse ng or pera na binigay ng DBM. Tama? Oh, anong walang sound na naman? Alin ang walang audio? Ako? Ako ba walang audio? O bayaan nyo na kung walang audio. Sigurado ako dito sa dito sa recording ko, yung upload ko mamaya may audio na yan. It's categorical. Na yes or Why don't either you go yes back or to your either joint no po. circular? Yo po. Alin ang walang audio? Oo, alin ang walang audio? Paki-confirm nga alin yung walang audio. Niloloko nyo na naman ako eh. Lag lang. Bayaan nyo lang kung mag-lag. Wait lang. Hindi naman, maganda naman yung dito yung signal ko Oh, anyways, bakit buffering? Buffering ang alin? Tingnan ko dito sa Okay man, excellent yung yung connection ko. Baka internet nyo na yan. Kapag sinabi po kasing Dun categorical, sa it's either yes definition, po. ang or- liwaliwanag, SDO kapag na-designate ng head of office, di ba? But hindi po kasi doon na nalilimit lang yung term na Pang Croissant, thank you very much Mabuhay ka dyan sa Switzerland. And, thank you din mga bossing kay Real CW1JX dyan sa Amerika. God bless you. Diretso. accountable officer kasi may other provisions na applicable pa rin po with respect to the term accountable officer. Asan? Kasi napakaliwanag doon sa definitions, napakaliwanag sa 8.3 ng Joint Circular. Yun nga po yung na-mention ko kanina. Interpretation na ninyo yun. Interpretation niya yan kasi nakalagay nga disbursement officer or a head of office or a head of agency or 'di ba may or kaya nga may or eh. So hindi kayo dapat nag-i-interpret. Ang dapat na nag-i-interpret kung tama yung interpretation nyo kasi dito nga tayo nagkakaroon ng problema, ha? Anong walang audio na naman? May audio yan. Walang audio. May audio man dito. Naloko nyo ako. Hello. May audio man yan. No audio? Alin nga ang audio? Meron na daw eh. Putang ina, gulo-gulo nyo naman. Putang ina yan. Hindi na tayo nakapag-focus eh. Refresh nyo lang para kayong mga baliw eh. Para kayong mga bata ha? Hindi na tayo makapag-gano rito. Hindi na tayo makapokus. Walang audio. Pucha. Exit, balik. Ganun lang yun. Kayo naman. Diretso. Lawak ninyo andun eh. Head of office, Hindi head po of agency, or designated. Hindi po, Your Honor. Kasi yun nga po, nakalagay po doon sa... Sabi mo kanina yes, ngayon no naman. Wala po akong sinabing yes po, O Your sinabi Honor. mo kanina SDO nga in charge. Sinabi ko lang po kung ano yung... Kinonfirm ko lang po kung ano yung SDO po, Your Honor. Attorney Wamel, kindly avoid arguing with I Senator apologize Judge for Your Honor. Marcos. Sige Sorry. po. And kindly wind up, Senator Okay. Judge Marcos. Pwede lang itanong kasi Alam mo, dito na bad trip na rito si Chis Escudero. Tang ina to Binabastos mo yung mga senador Si Robin Padilla nagtatanong sa'yo, binabastos mo din Pagka kita mo yung mukha ni Chis Escudero, nagalit na siya. Sabi, tang ina ka mayabang ka. Kailan ka kailan ka gumraduate ng Juris Doctor? Kailan ka pumasa ng bar exams? 2023, 24, 25, 2 taong ka palang abogado, 2026 ngayon. Magtatatlong taong ka palang abogado, yabang-yabang mo na. Tangina ka. Sabi ni Chis Escudero, yari ka sa aking memya. Humanda ka. Yari ka sa aking memya. ito ako kahapon. Kahapon sinabi mo na si VP Sara lang ang first and only vice president that you audited na may confidential. Yun na nga yan, katulad yan. Ay yabang-yabang mo ngayon. Ano sabi ni Amy? Ay yabang-yabang mo ngayon. Kahapon nga, sinasabi mo si Inday Sara lang may confidential funds. Malaman-laman natin, meron pala si Binay. Funds. Hindi sinabi mo yun, di ba? Yes po, Your Honor.
Tapos kahapon nung pinakita ng depensa yung SARO na si VP Binay noong 22 December 2014 may binigay na 6 million kay VP Binay ang DBM. Alin ba ang totoo sa dalawang sinabi mo magkatunggali? Yung pinakita po kahapon ay special allotment release order po. Ano? So nagkakaroon po ng special allotment release order kapag Alam ko merong... kung ano ang SARO, matagal na, tumanda na po kami sa gobyerno. Yan ang problema eh. Bago ka lang. Ang tagal na ni Aimee. Saro, i-explain mo sa kanya. Gago ka ba? Silang gumagawa ng budget. Tanga. Membro ng BICAM yan. Yung Congress at Senate nagtutulong para gawin yung budget para maging batas. Pipirmahan ni Bongbong yun. Sila gumagawa nun, bobo. Tapos ipapaliwanag mo sa kanya kung paano ang proseso ng SARO. Ay, to payabang eh. Hindi naman marunong. No? Pero hindi po kasi yan niliquidate sa ICFAO, so we wouldn't know if it was Hindi, used or pero not. Hindi ko magets eh. Hindi po kasi yan niliquidate sa IGFAO. Hindi ba taga IGFAO ka? Di ba ang trabaho mo, hanapin kung nasa napunta yung pera. Di ba, Rose Ann de Jesus? Mabuhay ka o hanapin kung saan napunta yung pera. Yun ang trabaho mo bilang isang auditor. May binigay na pera sa opisina ni Binay. Ba't hindi mo inaudit? Nandudun ka na nun. Nasa COA ka na nun. Ikaw na ang auditor ng confidential funds. Bakit hindi mo inaudit yun? Kasi ang sabi mo walang niliquidate kaya hindi mo inaudit. O so ibig sabihin, si Binay, siya yung magnanakaw. Merong binigay sa kanya. Tapos hindi niya nililiquidate. Tapos si Inday Sara, may binigay sa kanya, nililiquidate niya. Putang ina, hinahanapan nyo ng butas. Gago ba kayo? Ganyan kayo katarantado? So dapat pala si Inday Sara, hindi niya na niliquidate yan para hindi niyo na siya i-audit. Tama ba? Kasi kung susundan natin yung sinasabi nitong OGAG na ito, kaya daw hindi na audit kasi hindi nag-liquidate. O dapat pala si Inday di na lang nag-liquidate para hindi na rin siya ino-audit. Wala tayong hinahanap na Mary Grace Piatos. Wala tayong hinahanap na pera. So dapat ako bilang senador, doon ako magtataka. So si Binay doon sa 8 million, 6 million, hindi nyo siya in-audit doon. Hindi siya nag-liquidate. O saan napunta yung pera na yun? Di ba yun ang dapat hinahanap natin? Bakit etong hinahanap natin kung saan yung pera na gastos? Yun ang hinahanap natin. Oh, tangin ng buhay ito. Oh. Ang gulo-gulo nyo talaga. SARO, may katibayan na hindi kaisa-isang VP, si VP Sara. Your Honor, since hindi po nagsabit ng liquidation, Teka. hindi din po... Teka, nandun ka na sa ICBAO noong 2014, sabi mo, di ba? Yes po. O kaya nga, Opo. o di kahit si VP Binay may confidential funds, the only VP audited was VP Sara. Ganun If ba I- yun? Since si VP Sara lang po yung nagsubmit ng liquidation. Pero if So since si VP Sara na so ibig sabihin si Binay hindi nagsabit ng liquidation, ninakaw yung pera na yun. Yun ang nakaw. Tama? May binigay na pera kay Binay, hindi niya niliquidate, hindi niyo hinanap. Si Inday may binigay sa kanya, niliquidate niya, hinahanap niyo, nililiquidate nga niya, ibig sabihin hindi niya ninakaw. Si Binay, ilang milyon, hindi niya niliquidate, nakaw yun. Oh, tangin ng buhay to, oh. Klaseng reasoning yan. Hindi mo alam. if I may clarify po. Ba't hindi mo alam? Nandun ka na noong 2014. Dapat Opo. alam mo yun eh. If I may clarify po, Your Honor. Since wala pong budget dun sa GAA as to confidential fund at hindi naman po nag-liquidate si BPB9 nung kanilang confidential fund. So hindi pa namin alam kung ginamit at hindi na po nakarating sa Hindi, COA ang yung tanong- SARO. Mali. Kung ako talaga yan si Aimee. So, ibig sabihin, mayroong confidential fund si Binay, hindi niliquidate, hindi nyo hinanap. Si Inday Sara, hinahanapan nyo. O di, tinatarget nyo lang talaga si Inday Sara. So kasi si Inday Sara, nag-liquidate man siya. In good faith, niliquidate niya yung pera, kinuha niya yung pera. Ayan po, ito yung mga resibo ko, i-clear nyo na po ako. Si Binay, walang binigay kahit isang resibo. Hindi nyo hinahanap? Taragis yan. Anong klase yan? Anong klaseng trabaho yan, boss? So, ang mga hinahanapan nyo lang, yung mga nagli-liquidate sa inyo, yung mga hindi nagli-liquidate, thank you, ganon? Galing mismo sa kanya yun eh. Galing sa bibig niya mismo. Hindi naman po kasi sila nag-liquidate ng wala po kasi sagaa yun. Hindi po sila nag-liquidate. Kaya hindi na namin imbestigahan, hindi na namin hinanap. Utang ina yan. Pera pa rin yan eh. Hayop naman yan. Nabigyan ng confidential funds, humingi at nabigyan. May SARO eh. We wouldn't know Yun lang if it is naman ang used. tanong eh. Of course, you know, may SARO. Sinabi Sabi niya, you wouldn't know if they used it. Paano mo nga malalaman kung ginamit ni Binay yun? Hindi nyo nga inimbestigahan. Hindi mo inimbestigahan, boss. Kung inimbestigahan mo sana, hinanap mo kay Binay, nasa na yung liquidation nito,
dahil binigyan ka, di sana alam mo. So ngayon, dahil hindi nag-liquidate, hindi mo alam kung ginamit ba yung pera. O di dapat, iniimbestigahan din yun. Bakit si Inday Sara lang? Ayan tayo eh. Sabi mo nga, totoo yung sarong yun. Anyway, alin ang totoo? Si VP Binay o si VP Sara? Talaga bang totoo yung dalawa o iisa lang? We don't know. Ang based on our records po, si VP Sara lang po yung may liquidation. So maraming we don't know ang COA? Ganun ba yun? Ang based on our records po, si VP Sara lang po yung nag-liquidate ng confidential fund. Eh may record nga ng Saro. Maraming salamat. Kindly wind up. Presiding Judge. Thank you. Galing. O, huli. Sapul. Sa liig ang tama. Ba't ako nawala? O, sa liig ang tama. O eto, panoorin nyo kung paano rin niya sagutin si Senator Robin Padilla. Wait, hanapin ko yung yung kay Senator Robin wait. Cayetano, COA witness. Yung security clearance. Ay, maganda yung dito sa security clearance. Pero sige, dito na muna tayo pala. Yung kay kay Cheese Escudero. Yung kanina na binarug siya. Kasi nakikita ni Cheese Escudero kung paano talaga yung manner niya ng pagsagot Pagsagot sa mga senador na kalaban, senador na kakampi natin, iba sagot niya so eto ngayon, sinubukan ngayon ni Cheese Escudero kung magaling ba talaga siya. Sinubukan ni Cheese kung magaling siya kasi galing-galingan siya, yabang-yabangan siya Pagka makasagot siya kay Senator Amy Marcos, Senator Judge Amy Marcos, parang binabalagbag niya tingnan natin, alam mo ba talaga yung trabaho mo? Pasok, Cheese Escudero dito, papalakpakan natin si Cheese dito. Under 8.3, dapat may failure to liquidate at demand bago maging prima facie. Tama po ba? Yes po, based on the provision po. But the provision simply cites what? Ito na, exam na. Magaling ka, di ba? Alam mo yung batas, di ba? Kasi na bad trip si dito na bad trip si Escudero dito. Sinagot niya kasi yun kay Amy, yung TRO, yung Supreme Court. Ang sagot niya kay Amy, hindi, walang magagawa ang Supreme Court. Walang magagawa ang Supreme Court. Kailangan na mag-restitute. Isoli na kagad. Kahit may kaso na sinampa dyan sa Supreme Court, kailangan na nilang isoli agad. Kahit may TRO, kailangan na nilang isoli kagad. Ganun. So, putang ina, abogado ka, tapos ganun ang trato mo sa Supreme Court, wala silang kapangyarihan, mas makapangyarihan ng Supreme Court kaysa sa COA, tanga. Kaya nga Supreme Court yan, above yan sa lahat Sila nag-i-interpret ng batas. Kung may batas kayo dyan sa COA, na meron kayong kalaban, sinasabi nyo tama kayo, sinasabi nito tama sila, ang referee nyo Supreme Court, kung di ba kayo mga bobo ano na naman ba walang sound? Ano ba naman itong mga to? I-hide mo nga yung mga walang sound na yan. Na ano kasi tayo, nabibitin yung natin, yung ating paki-hide na lang yung mga nagsasabing walang sound, please. Sino ba yung mga dito? Yung mga moderator dito, paki-hide nyo na kasi nadidistract tayo. Ito ayaw ko pag nagla-live. Nawawala tayo sa nawawala tayo dun sa natin, sa focus natin Eto na, sige na, play na nga lang natin to. Ano po yung basis ng 8.3? Jurisprudence po, Your Honor. Hindi lang jurisprudence, hindi ba? Kino-quote ng jurisprudence ng Martinez ang Article 217 ng Revised Penal Code for malversation. If you read Martinez, that's the jurisprudence cited by 8.3. Hindi ko na po maalala yung Martinez case po. Yung maalala yung Martinez case. Putangina, pag kay Inday Sara, naaalala mo. Pagkakamali ni Inday Sara, naaalala mo. Kapag kapatungkol sa Office of the Vice President, naaalala mo. Pero pagdating kay Martinez, hindi mo naaalala. Putangina, akala ko ba magaling ka? Di ba magaling ka? Di ba mayabang ka? Di ba napakayabang mo? Di ba ikaw ang pinakamagaling na witness dyan ng prosecution? Puta, patatayuan ka na nga ng rebulto ng mga pinklawan Sa sobrang galing mo Tapos hindi mo pala alam. Po yung nakalagay na kaso sa ilalim ng 8.3 na sinaside nyo po mula nung simula pa kayo magtestigo. Ayan na, binabanatan na siya ni Cheese. Nung sumila kayong magtestigo, ang sinasite nyo na jurisprudence, yung kaso ni Martinez. Tapos ngayon, tatanungin kita, tungkol dun sa jurisprudence, hindi mo na matandaan. Kahapon mo pa sinasite yan. Anong klase kang abogado? Nagsasite ka ng jurisprudence na hindi mo alam kung ano laman ng jurisprudence na yun. Tanga. Nakasad po yun, gusto nyo tingnan. May I Kindly refer po? give him the joint memorandum circular which he has been quoting from since the beginning. You've been quoting 8.3 the whole day yesterday and today, so I guess you should know the basis. The Martinez ruling of the Supreme Court, which in turn only cited Article 217 of the Revised Penal Code. Are you aware of that, Attorney Wamil?
sinasite mo na jurisprudence, hindi ka aware. Alam nyo, dyan magaling ang mga abogado. Yung mga abogado, meron silang library ng lahat ng mga kaso na hinawakan ng Supreme Court. Meron, yun ang pinag-aaralan nila. Sinasaulo nila yun. Yun ang pinag-aaralan nila. Yun yung jurisprudence. So, yun yung mga dinesisyonan ng Supreme Court na mga kaso. Kasi kung meron silang nahawakan na kaso, nakaparehas nun, titingnan nila, pag-aaralan nila yung jurisprudence kung bakit ba nanalo itong kaso na ito. Yun din ang gagawin nila at yun yung ipipresenta nila sa sa huwes na ayon po sa People of the Philippines versus Boss Dada. Oo, may ganun yung decision, yun yung jurisprudence. So dahil nga may precedence, jurisprudence, yun yung sinasite nila. Oh. Tapos putya nung tinanong siya tungkol dun sa jurisprudence na yun, ano ba ang nakasahad dito sa ganitong ganyan? Yung jurisprudence po. Ano yung jurisprudence na yun? Hindi ko na po matandaan. Gago. Sinasite mo yung jurisprudence, di mo alam kung ano yung story nung na yun, nung kaso na yun. Which basically says na may prima facie para mag-file ng information ng Sandigan Bayan laban sa isang opisyal. Yan po yung kaso yun, hindi po ba? Are you familiar? Hindi ko na po ma-recall po, Your Honor. Before I let you go, Attorney Wamil, just to continue the points I raised earlier, and to clarify it for the Senator Judges, under 8.3, dapat may failure to liquidate at demand bago maging prima facie. Tama po ba? Yes po. Rosemary Casipe, salamat sa pa-Gcash ha. Lisel Sager. Lisel Sager, thank you very much. Mabuhay ka kay Lisel Sager ha. Mga pa-Gcash nyo. Bibili natin ng yan, ng masarap na handa yung bukas. Based on the provision po. But the provision simply cites what? Ano pa yung basis ng 8.3? Jurisprudence po, Your Honor. Hindi lang jurisprudence, hindi ba? Kino-quote ng jurisprudence ng Martinez ang Article 217 ng Revised Penal Code for malversation. If you read Martinez, that's the jurisprudence cited by 8.3. Hindi ko na po maalala yung Martinez case po. Bobo ka pala eh. Tanga ka pala eh. Kahapon mo pa sinasabi, hindi mo matandaan eh. Yun po yung nakalagay na kaso sa ilalim ng 8.3 na sinasite nyo po mula nung simula pa kayo magtestigo. Nakasad po yun doon. Gusto nyo tingnan. May I Kindly refer po? give him the joint memorandum circular which he has been quoting from since the beginning. Hans, thank you ha. Hans 09. Mabuhay ka. Based on this provision po, yes po, Your Honor. You've been quoting 8.3 the whole day yesterday and today, so I guess you should know the basis. The Martinez ruling of the Supreme Court, which in turn only cited Article 217 of the Revised Penal Code. Are you aware of that, Attorney Wamil? Which basically says na may prima facie para mag-file ng information ng Sandigan Bayan laban sa isang opisyal. Yan po yung kaso yun, hindi po ba? Are you familiar? Hindi ko na po ma-recall po, Your Honor. Now, to go to the details, failure to liquidate. Pag may AOM po bang in-issue, failure to liquidate na yon? Yes or no? No pa po. Pag nakadalawang AOM, failure to liquidate po ba yon? Hindi pa rin. Hindi pa rin po. Pangatlo hanggang panglimang AOM na kulang pa rin yung sinasubmit, may failure to liquidate na po ba? Wala pa rin. Wala pa rin po. Pag nag-notice of suspension, may failure to liquidate na po ba? May failure to liquidate na po ba sa inyong interpretasyon? Dahil auditor naman kayo, kapag ka nag-issue na ng notice of suspension. Ayun narinig niyo yung pinaka-importante ha. Sa inyong interpretasyon. Sa interpretasyon mo, meron na bang failure of liquidation? Sa interpretasyon mo. O halimbawa, ininterpret niya. Meron na failure to liquidate. Wala pa. Meron. Wala pa. Meron. O, kung ayaw nila mag-agree sa isa't isa, sino ang dapat mamagitan? Korte, Supreme Court. O, so ibig sabihin, hindi lahat ng sinasabi ng COA batas. Hindi lahat ng sinasabi ng COA final. Preliminary lang sila. Ang magsasabi whether nagnakaw si Inday Sara o hindi, Sandigan Bayan. Korte. Korte. O, gets ninyo? So, itong kupal na ito,
na nagsasalita na hindi propaganda lang 'yan. Sinasabi nitong ulol na to, hinaharp niya 'yan paulit-ulit. Po sila, hindi po sila nag-comply, non-compliant, hindi nag-comply, non-compliant. Yun yung tinatatak nila sa utak ng tao na non-compliant ang Office of the Vice President. Kaya nga ang tanong sa kanila dito, when you're saying they are not compliant doon sa requirements ninyo, does it mean ninakaw na ba ni Inday Sara yung pera? Di ba may tanong na ganun? Anong sabi nila? Wala po. Oh, wala naman pala Putangin na, ba't nagtitistigo ka dyan? Ba't nagtitistigo ka dyan? Wala naman pala kayong recommendation. Nakasuhan si Inday Sara. Office of the Vice President. Hanggang ngayon pala, pinag-uusapan nyo pa yan. Hindi pa pala tapos yung panagtatalunan nyo na yan. Tapos, ini-impeach na natin siya. Dapat hindi natin siya ini-impeach. Bakit? Kasi nga, pucha, in process pa yung debate ninyo kung sino yung tama sa inyong dalawa Tama ba yung liquidation? Hindi tama yung liquidation? Tapos parehas kayong sinasabi ninyo, pinagtatanggol nyo parehas yung sarili, hindi kayo matatapos kasi sinasabi nito, tama, sinasabi nito, hindi. Tama, hindi matatapos. Ang tatapos niyan, kaso. Walang hiya kayo. Based on the definition po kasi yung notice of suspension, nakalagay po doon na it appears that the disbursement is illegal, irregular, or improper. So, It- Diba yun yung kailangan niyang ilabas yung mga salita na illegal, irregular, improper. Yun yung tatatak sa utak ng tao So pag narinig ng tao, propagandista man itong prosecution Gusto talaga nilang masira lang si Inday Sara. Irregular, inconsistent, unusual. Yun yung mga natatandaan mo Pero tanungin mo sila, with all those, ninakaw ba ni Inday Sara yung pera? Ninakaw. Sasabihin nyo na, there's always a presumption na ninakaw yung pera. Presumption. Is it final? Yun nga po ang ginagawa natin dito sa impeachment. Hindi. Kailangan yung ipakita sa amin na talagang ninakaw ni Inday. Iaano nyo kami. Kukumbinsihin nyo kami na ninakaw niya. Kung presumption lang ang meron kayo, wala kayong proof na ninakaw niya talaga yung pera na yan, tsanginang yan, ba't meron tayong impeachment? appears, but is it within the purview and definition of failure to liquidate according to your interpretation? Ayan na, to your interpretation. Again, your interpretation. Yung interpretation mo dun sa batas. Yun na ba yung final? Halimbawa ako, abogado ko, meron akong interpretasyon ng batas. Tama ba ako? Hindi. Hindi. Maring sa opinion ko, sa pinag-aralan ko, ito yung tama. Kaya nga, di ba, bawat kaso may dalawang abogado May abogado ang prosecution, may abogadong depensa. Parehas yung abogado na yun, alam nila sila yung tama. Si Kapunan, si POA, parehas sila, alam nila sila tama. Sino ngayon ang magdidesisyon kung sino sa kanila yung talagang totoong tama? Korte. Kaya nga nandiyan tayo sa impeachment So, ibig sabihin, makapangyarihan ng korte, makapangyarihan ng Korte Suprema. Sinasabi kasi na itong bugok na ito, mas makapangyarihan yung restitution ng COA sa TRO ng Supreme Court. Failure to liquidate na po ba yun? Hindi pa. yes po, Your Honor, failure to liquidate. Sa pananaw nyo, pag may notice of suspension, failure to liquidate na. Notice of disallowance, failure to liquidate? Yes po, Your Honor. Yan. Failure to liquidate pa lang po tayo. Kailan nagiging final yung mga yan? Failure to liquidate. Yung finding na failure to liquidate. Kapag nag-appeal po and then nagkaroon po ng resolution si Commission Proper at nagkaroon po ng final decision. Final and executory na po siya immediately or after X days? Pag nag-final decision na po, yes po, final and executory na po siya kagad. Pero sigurado ka? Sigurado ka Final and executory na yan? Sige. Bibigyan ko kayo ng isang example. Final and executory, ha? Yung kaso ni Franz Castro. Yung kaso niya, guilty siya. Dun sa kanyang kaso. Sinampa niya. Guilty na siya, Sinampa niya sa Court of Appeals. Guilty pa din siya. Nasa Supreme Court na ngayon. Nakakulong na si Franz Castro. Hindi pa kasi nga hindi pa siya final and executory, ha? Meron ng decision, guilty na siya beyond reasonable doubt, pero hindi pa siya kinukulong. Why? Meron pa kasing legal remedy. So hindi pa final and executory yung desisyon ng RTC. Oo, dahil nag-a-appeal pa sila. Meron pang Court of Appeals, meron pang Supreme Court. Pag sinabi na ng Supreme Court na kulong na yan, yun yung final and executory. Kung halimbawa si
hindi pwede mag-bail. Hindi pwede mag-bail si Franz Castro. Convicted siya eh. Pwede ka lang mag-bail kapag ongoing pa yung kaso mo, pag bailable. Pero kapag convicted ka na, kumbiktado ka, sinabi na kung guilty ka, hindi ka pwedeng mag-bail. Ano ka ba? Kulong ka nun. Magsaserve ka na ng magsaserve ka na ng time mo. Magiging yun, dahil meron pa nga siyang mga legal remedies, nakakalaya pa ngayon si Franz Castro. So yun yung ibig sabihin dito ni Chis Escudero. Pakinggan nyo. Immediately? Yes po, pag naglabas po ng decision si Commission Proper, yes po. Paano po pag inapila sa Korte Suprema? Ang basis naman po ang ground naman po nung petition for certiorari is a grave abuse of discretion. So? Tayo dyan. Ina kasi feeling mo kasi huwis ka eh. Kakapasa mo lang ng bar nung 2023. Wala ka pang experience sa litigation eh. Kung makapagsalita ka, akala mo ang tali-talino mo eh. Eileen, pakinggan. Mabuhay ka. Walang hiya ka. Bobo eh. Pero ang nakalagay po sa aming rules po kasi from the moment na magkaroon ng final decision, pwede na po siyang Ayun. Nakalagay sa rules nyo. Tapos may interpretation kayo ng rules nyo. Ang tanong, tama ba yung interpretation mo? Kung batas yan, sino ang dapat nag-i-interpret ng batas? Supreme Court. Tanga. Ayabang-yabang mo kasi wala ka naman palang alam eh. Bobo ka pala eh. Inan yan, bata mo pa, feeling mo mas magaling ka na sa mga tao dyan eh. Hindi porke, siguro sa auditing, pero po sa pagdating sa batas, hindi mo pwedeng, mga gumagawa ng batas yan eh. Si Tito Soto, yabangan ka niyan, sabihin niya, di ako abogado, pero 29 years na akong senador. Kaya nga ay yabang ni Tito Soto eh, mas magaling siya sa mga abogado dahil 29 years na siyang senador. Ilang taon na mga senador niya, kinukupal-kupal mo. O tas tinanong ka dito, final and executory na ba yan? Opo, final and executory. Sa opinion mo, final and executory na ba yan? Kasi ayon po sa rules namin. Pucha yan tayo eh. Anong yayariin ni Chis to? refer to the Office of the Ombudsman for the filing of the criminal Hindi ko charge. sinasabing pwede nang i-refer o hindi. Hindi ko rin sinasabing bawal maging subject matter ng impeachment. Ang tinatanong ko lang po, final na po ba yon? Meaning may failure to liquidate na at final na yung finding na yon o hindi pa kapag inapila sa Korte Suprema? As a lawyer, Attorney Wamil, come on po. Kasi based on my understanding po, since Ayun, based on my understanding, your understanding, sino ka ba? Putang ina, taga Supreme Court ka ba? Bobo ka pala eh. Hindi ba, kaya nga, di ba, panay ang interview ng mga media kay Carpio, si dating Justice Carpio, si Noel Tiham. Kasi mga Supreme Court justices yan, mga associate justice. So ibig sabihin, sila na yung mga pinakamatataas at sila yung mga nag-i-interpret ng batas. Bakit kino-quote natin yan sila Carpio? Kasi nga, yan yung mga talagang legal luminaries. Pag sinabi nila, yun yung mataas yun. Kumbaga, kung si Topacio, meron siyang interpretasyon ng batas. Tapos iba yung interpretasyon ni Noel Tiham na dating justice. Mas mataas yung interpretasyon ni Tiham kasi justice yun sa Supreme Court. Tawag dito, si Topacio, walang kwenta yung kanyang analysis. Yung kanyang pagkakaintindi, wala kasi yun, kaya nga yun ang trabaho nila eh. Yung hindi ninyo maintindihan, parehas kami ang iintindi, kami magdidesisyon. Ganun yun. So kabata-bata mo eh. Sasabihin mo mas magaling kayo sa Supreme Court. yung final, kapag nag-issue po ng final order si Commission Proper ng COA, since yun na po yung time na Glazed BL9MB, thank you. pwede mag-file ng charges, na criminal charge, mag-endorse po for the filing of criminal Hindi charges. po sa filing Ombudsman. ang tinatanong ko. Ang tinatanong ko kung final na po o hindi. Yun ang mahirap kasi si Mr. Repeat eh. Repeat the question po. Repeat the question. Pucha, hindi mo kasi iniintindi yung tanong eh. Nakafocus ka kasi sa script. Nakafocus kayo doon sa kailangan si Inday Sara magmukhang magnanakaw. Kasi ang tinatanong dito ni Chis, wala pa pala ito palang usapan ninyo sa COA. Hindi pa pala to, yung hindi nyo pagkakaunawaan dalawa. Hindi pa pala tapos eh. Wala pa palang desisyon. Hindi pa mismo sinasabi ng COA ng Supreme Court na pwede na siyang kasuhan sa sa Ombudsman. O pwede na siyang kasuhan sa Sandigan Bayan. Mali.
ang Office of the Vice President dito. Panalo ang COA dito sa usapin ng pagliliquidate ng confidential funds. So, ano na yan? Pwede na yan ituloy. Pwede nang kasuhan yan. O, kasuhan na yan para yung Sandigan Bayan magbaba na ng desisyon na OVP, ibalik mo na yung pera kasi hindi nyo na liquidate ng maayos. Ganun yun. Boss, hindi nga ako abogado, naiintindihan ko eh. Ano ninyo? Ang usapan natin kanina, nung tinanong ko kayo, di ba? Yes po. Executory siya, maliban na lang kung may TRO, pero hindi Yes, pa final yung decision. Yes po, Your Honor. Pero tama ka, pwede mag-file dahil ang requirement lamang naman para mag-file ay prima facie. Yes po, Your Honor. Yun nga yung sinasite yung kaso sa Martinez. Yes po. At kaugnay naman po ng demand, ang AUM ba may demand? Yes po, since Mamaya na yung demand. O, ito, klaro. Na since hindi pa settled yung away nilang dalawa. O, hindi pa nakarating sa ombudsman, hindi pa nakarating sa Sandigan Bayan. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, ongoing pa. Bakit may impeachment na? Bakit pinapatanggal na natin si Inday Sara? Bakit sinasabi natin, nagnakaw si Inday Sara ng pera? Even COA, hindi pa pala ma-confirm ng COA na talagang ninakaw ni Inday Sara yung pera. Kaya nga, medyo nagliway dito si Cheese. Sabi ni Cheese, hindi ko sinasabi na hindi dapat ini-impeach si Inday ha. Pero the point here is, bakit dinidinig na natin to nang hindi pa pala tapos yung usapan ninyo? Hindi pa pala nag-i-intervene yung mga ahensya na dapat nag-i-intervene dyan sa away nyo. Diba? Lynn Albano, mabuhay ka dyan sa Japan. ni-require po yung agency to comply, to submit. Yung po ba yung sinasabing demand sa 8.3? Mag-comply o magbayad? Hindi po ba ang requirement ng 8.3 ay mag-restitute na, hindi mag-comply? Ang nakalagay po kasi dito, liquidate po. So yung submission po ng liquidation requirements. Nakalagay po ay failure to liquidate is prima facie. Failure to liquidate and upon due demand is prima facie. Di ba? Yes po, Your Honor. May demand ka ba sa AUM mo? Yes po. Saan nakalagay dun? Saan nakalagay dun? Nag-iimbento ka, boss. Wag ganun, walang imbento. Pucha, sinanet inventor ka ba? Ang ina, natais si Kupal eh. Natais si Yabang eh. O, di ba? Ilang araw ay Yabang nito. Tinanong pa ba naman si Powa? Di ba sabi niya kay Powa, niliquidate ba? Pucha, ganun ka magtanong sa, sa cross? Ikaw ang dapat tinatanong, hindi ka nagtatanong. Naliquidate ba? Ginanon. Sinabi niya, so si Binay meron, si Inday Sara meron din. O, di ba? Ang sabi niya, ang tanong, niliquidate ba? Puchang inang yan. Apakayabang. Buti mabait si Powa eh. Meron pa siyang meron pang inano si Powa eh. Sinabi sa kanya, ang galing ni Powa, ang galing ni Powa mag-cross. Wala siyang kodigo. Meron lang siyang mga dokumento na ipipresenta. Pero lahat ng mga tanong niya, walang kopyahan. Hindi katulad ni Kapunan, may kopyahan. Ano sabi ni itong batas na to, ganyan, anong pagkakaintindi mo sa batas na to? Tinanong niya si Powa ng, anong law yan? Anong revised penal code yan? Di ba? Ginanon niya si Powa. Sinabi ni Powa, Republic Act, ganito, ganyan. Putang ina mo, ano ka ngayon? Di ba? Kinain siya ng buhay ni Powa kahapon eh. Kaya lang, mabait si Powa. Mabait si Powa kasi alam naman ni Powa na mga kasalanan to, mga to, pressured man lang yung mga yan. Ngayon, si Jesus Escudero, Senator Jazz, subukan mo akong barubalin, putaragis ka. Subukan mo akong barubalin, tingnan natin kung saan tayo makakarating. Ito, ngayon, tinatanong ni tungkol doon sa sinasite niya na jurisprudence. Tinatanong ngayon ni Jesus Escudero, sa demand, meron ka na bang ganito, meron ganyan? Meron po. Anong meron? Saan nakalagay? Di ba? Saan nakalagay dito? Di ba kanina din, hinahanap ni Amy sa kanya? Saan nakalagay yung sinasabi mo? Walang ganyan. Klaro dito sa memorandum circular ninyo na head of agency or kaya nga may or pwedeng isa sa kanila. Hindi pwedeng diretsa kagad kay Inday Sara. Pwedeng dito muna bago pumunta ron. Kung may kinalaman yun, damay siya. Dalawa sila. Hindi pwedeng si Inday Sara kaagad dahil siya ang head. Kaya siya na kagad yung tinatarget natin. Hindi pwedeng ganun. Kaya yung mga tanong sa'yo ni Jesus Escudero, tinan mo, sa liigan tama mo. Sisinungaling ka, boss eh. Saan po nakalagay sa AUM yung demand? Sige, Doon buklat. sa last paragraph po na hinihingi yung comments and to submit po the supporting documents. So hindi restitution yung pinag-uusapan natin nito. Demand to submit documents. Yes po. Yung restitution po, Your Honor, kapag may ND po, may notice of disallowance na na-issue. So basta may demand, so sa AUM mo may demand na pero wala pang failure to liquidate.
At ang definition mo ng demand is demand to liquidate, hindi To po submit the mag-restitute. documents po. Yes po, Your Honor. Tama po? Yes po, Your Honor. So sa puntong ito, sabi mo may alam kang notice of disallowance na kung walang appeal ito, final na yon pag hindi pumasok sa period of appeal. Yes po, naging final na executory po siya, Your Honor. Finally, as a lawyer, if it is appealed to the Supreme Court under whatever relevant rule, 45 or 65, as a lawyer, does that make the decision of the COA final, or does that mean it's not yet final until unless ruled upon by the court with finality? Ayun, tanong, final na ba yan? Chris VA USA, salamat sa iyo. Final na ba yan, boss? Final na? Yung pagsisinungaling mo, final na yan? Inayabang-yabangan, ayan, gisado. Anong luto itong ginawa ni Escudero sa kanya? Mechado? Caldereta? Parang tinadtad, ginawang bopis eh. Yung decision po kasi ng COA ay may different aspects. Meron po yung i-restitute, kung i-endorse po dun sa ombudsman for filing of criminal charges and admin. Yung obligation to restitute po kasi kapag naging final na po, on the level pa lang po ng COA, ay dapat na po siyang bayaran. Even if there is a pending petition with the Sige. Supreme Court, hindi po siya may stay unless may TRO po. Unless nga may TRO. Yes po, Your Honor. Thank you, Attorney Wamil. Thank you, Mr. Oh, Witness. unless by TRO. So, ibig sabi kasi, kanina sinasabi niya, kayabang-yabangan niya, na kahit may TRO, kailangan mag-restitute na. Pag lumabas to, hindi, kailangan mag-restitute kahit may TRO. Sabi nga ni kahit may TRO? Oo, kailangan mag-restitute na. O ngayon, binanatan siya rito ni Cheese. Asan dito yon? Asan dito yung sinasabi mo? Nga, Catherine Nicolas, dyan sa Saudi Arabia, si Edward Labaro, at saka si Chris V. USA. Salamat sa inyo. Oh, yari kang ayun, putang ina. Asan ngayon yung yabang mo, boss? Asan yung yabang mo ngayon? Bakit nawala? Oh, bakit kanina? Oh, bakit kanina kay Aimee, putya, sagot ka ng sagot. Kay Robin, kung makabakbak ka kay Robin, akala mo naman ikaw ang pinakamagaling. Oh, eto pa, yung isang tanong. Eto, pakinggan natin to, ang dami. Sige, putya, gusto niyong palabasin, magnanakaw si Inday Sara. Oh, pasok. Vice President personally ang tumanggap, ang nakakuha o nagbenepisyo doon sa Confidential Intelligence Fund. Based on the documents po, wala po, Your Honor. Wala po akong personal knowledge about that po. Siguro dagdagan Wala naman pala eh. ko na lang din noon, ito tayo tinatanong na rin yung tungkol doon sa mga paggamit ng mga alias sa ating mga senator judges. No? Dahil alam naman natin na kinakailangan din na lehitimong may pangangailangan na protektahan, no? Dahil nga confidential itong mga information. Ang sa ilalim ng Joint Circular number 2015-0, paano dapat maprotektahan ang pagkakakilanlan ng mga confidential informant? Wala pong provision as to that, Your Honor. Kasi yung wala po namang requirement yung circular as to the pwede pa ulit po ng tanong, sorry. Well, yung Putya, ganyan katanga yan. Sumasagot na, hindi pa pala alam yung tanong. May tinanong sa kanya ito si JBRs ito. Papaano mapoproteksyonan yung mga informant. Sumasagot siya. Na-realize niya, hindi niya pala alam yung tanong. Bobo pala to eh. Rachel, salamat sa iyo, Rachel Sagot ka ng sagot, di mo alam yung tanong. Walang hiya ka? Hindi, kasi parang alam naman natin, no, dahil lalo na sa mga intelligence at saka yung mga activities, mga confi, ginagamit yung mga alias na nabanggit nyo rin kanina. Alam mo, naubos ang oras ng korte, kakapaulit niya ng tanong. 2 minutes lang ang time ng mga senador. 2 minutes. Ang haba ng tanong ng senador, tapos pakiulit po. Wala na yung 2 minutes yung senador. Kada nagsasalita yung senador, umaandar yung orasan eh. Wala na, hindi na siya nakasagot kasi pinaulit niya yung tanong. Bugok pala to eh. Hindi ba pwedeng gamitin na lang halimbawa, John Doe, Jane Doe o Juan de la Cruz kasi alam naman natin na binambibilit, reward for information na siyempre pinoproteksyonan din natin yung mga Alam mo, kaya hindi niya naiintindihan. May script sila eh. Pangalawa, iniisip niya maigi kung paano niya ipoposisyon yung mga power words. Ayon po sa memorandum circular, hindi po sila nag-comply. Failure to liquidate. Non-compliant po
wala po silang mali po yung mga date. Paulit-ulit lang, yun yung sinasabi niya. Pag yun, naalala niya. Pero pag tinanong mo siya, pucha, sabi ko nga sa'yo, si Kapuna na yung nagtatanong sa kanya, scripted na yun, pinapaulit niya pa rin. Ito, ganyan din. Nangyari rito. Ngayon, humaba na. Si JB, imbis na yung unang tanong niya, nasagot na, may susunod na tanong siya, wala na. Hindi niya na may tanong. Bakit? Naubos na yung oras, kakaulit. Pinoprotection ng mga agencies yung identity, no, ng mga informants. Ang masasabi ko lang po, Your Honor, wala naman pong provision as to the joint circular sa use ng aliases kasi silent po yung joint circular. So tanggap yun. Halimbawa, nakita niyong medyo parang yung mga pangalan mukhang alias lang. Ay tinatanggap dahil pag-intelligence sa gathering. We Alam base, nyo dyan, sirang-sira sila eh. Kasi, since 2024, Mayor Grace Piatos, nakita nyo yung mga post ng mga vlogger nila, Mayor Grace Piatos, panay paandalan nila sa Congress, Mayor Grace Piatos. According pala sa COA, hindi naman pala bawal yun. Ayon sa COA mismo, hindi naman pala bawal yun. Sinasabi ng mga intelligence operatives, hindi pala bawal yun. Bakit pinipilit nila yung Mayor Grace Piatos? Lumabas, Mayor Grace Piatos, 77,000 lang naman pala yung kinuha nun. Ang inang yan, ang tagal-tagal nyo, ngayon mag-Mayor Grace Piatos pa kayo ulit ngayon, Mayor Grace Piatos. Sabi nung COA, may bawal ba sa paggamit ng mga alias? Wala po. Anong problema kay Mayor Grace Piatos? Tangina yung mga tanga talaga kayo. lang po dun sa document submitted to us. So, kung wala pong naka-indicate dun sa document submitted to us na alias po yon, hindi po namin malalaman, Your Honor. Tapos meron ding dapat may coordination paggamit ng intelligence or confidential fund. May coordination with law enforcement agencies. Tama po ba? Yes po, based on the joint circular po, Your Honor. So, doon po, tanong ko lang po, Ngayon, di ba? Ngayon, eto. Ipapatawag ngayon dyan. Ipapakita nila yung resibo. Mary Grace Piatos. Sino to? Intel Operative. Ilabas nyo to. Hindi pwede. Bawal po yun. Hindi namin ilalabas yan kahit anong mangyari. Putsang ina nyo. Kung ano man ang gawin nyo rito, bahala kayo. Pero hindi namin ipagkakanuno yung mga asset namin. O paano pag ganun? Ano na mangyayari? Impeach si Inday Sara dahil doon? Sinabi pala ng COA na hindi nila trabaho yun. Na alamin kung sino yun. meron po bang o may nakita po ba kayong naganap na coordination with the agencies, no? Of course, yung PNP, AFP, PIDEA at iba pa, NBI na ginawa ang halimbawa OVP in this case sa kanilang paggamit ng confidential funds para sa sinasabi nilang confidential programs. Based on the documents submitted po sa ICPA, wala po, Your Honor. Dahil sinasabi ng ng joint circular, kung hindi ako nagkakamali, na kailangan may proper coordination ang paggamit ng confidential funds with these law enforcement agencies. Yes po, based po on the joint circular, Your Honor. Isa ba ito sa mga findings ng COA sa IOM o sa audit observation memo or notice suspension or notice of disallowance na inilabas laban sa OVP, yung walang coordination? Wala po kaming naging findings about dyan, Your Honor. Last, Mr. Presiding Officer, doon sa course ng iyong audit, Mr. Attorney Wamilo, did you see any evidence o may ebidensya ba kayo na si Vice President personally ang tumanggap, ang nakakuha o nagbenepisyo doon sa Confidential Intelligence Fund? Based on the documents po, wala po, Your Honor. Wala po akong personal knowledge about it. Wala. Pag tinanong mo sila direkta, nagnakaw ba si Inday Sara? Wala pong ganun. Wala pa po kami doon. We are still in the process of finding out whether ninakaw niya yung pera or hindi. So, fishing expedition yan. Why? Wala kayong ebidensya na ninakaw niya yung pera. Meron kayong mga statement na hindi sila compliant, failure to comply, kulang yung dokumento, as if parang pinalalabas nila, in thoughts, pinalalabas nila na ninakaw ni Inday yung pera. Yun din ang sinasabi ng prosecution, ang kapal ng mukha. Pero pag tinanong mo yung COA, nagnakaw ba si Inday Sara? Wala pong ganong findings. Wala pong ganong findings. Wala pong nagnakaw. Wala pa po kami doon. Bakit putsang inang yan? May ebidensya po ba kayo na ninakaw ni Inday Sara yung pera? Wala pa po kami doon . So anong ginagawa natin dito? Nagpo-propaganda tayo?
Hindi pala ninakaw ni Inday Sara yung pera. Wala pala kayong pruweba na ninakaw niya yung pera. O ba't may impeachment tayo ngayon? Kasi i-impeach mo yung isang impeachable officer kung nagnakaw siya ng pera. Wala siya ninakaw na pera eh. According mismo dito sa COA, wala po. Nagnakaw ba? Kinuha ba niya yung pera? Hindi po. Eh bakit siya ang ini-impeach natin? Kasi po head of the agency po siya, hindi pa po na ililiquidate ng maayos yung pera. So meron pong presumption na mali po yung kanilang paggamit ng pera, kaya po pinababalik namin sa kanila restitution. So hindi po siya final na sinasabi natin na magnanakaw si Inday. Hindi. Eh ba't sinasabi ng prosecution magnanakaw? Chris V.A. USA, di ba? At sinasabi nila magnanakaw, eh sabi ng COA, hindi naman pala magnanakaw, wala palang pureba, ebidensya na nagnakaw si Inday Sara. Paano na yan? Ang nakakuha o nagbenepisyo doon sa Confidential Intelligence Fund. Based on the documents po, wala po, Your Honor. Wala po akong personal knowledge about that po. Sa record, for the record, just last point, Mr. Presiding Officer, sa pagkakaroon o kawalan ng ebidensyang nagpakita ng personal na pagtamanggap na kinabang ba ang isang opisyal ng pamahalaan sa pondong bayan ay sapat na? O upang matukoy kung may umiiral na pananagutang administratibo, sibil o kriminal? Under the joint circular po kasi, since si OBP po, si head of the agency po yung may responsibility to oversee kung paano gamitin yung confidential fund and to ensure yung compliance nila dun sa joint circular, then the, accountable person din po si head of the agency, Your Honor. Accountable person din po. So ibig sabihin yung or lumabas na ngayon sa bibig niya kasi nakalagay sa memorandum circular the head of the agency or. So ibig sabihin accountable officer din po siya. Hindi naman tinatanggal yun Pero accountable officer din yung disbursement officer. Accountable official yung disbursement officer. Bakit yung disbursement officer hindi natin kinakasuhan? Kasi nga hindi pa naman tapos, hindi mo pa naman makakasuhan yung disbursement officer kasi nga wala pa naman tayong pruweba na ninakaw talaga nila yung pera. Paano mo kakasuhan? Tapos na ang boxing. So dito pa lang wala na. Sa article na ito, wala na. Doon na tayo sa salin. Tingnan na natin yung salin, doon na tayo dumiretso. So dito sa sa Mary Grace Piatos confidential funds, wala. Even itong COA nagsasabi, walang proof na ninakaw ni Inday Sara. They are still asking for yung mga requirements na mga kulang, hindi pa po tapos, ongoing pa. So klaro tayo doon tapos na. Wala na, tapos na. Kahapon pa, tinapos na natin to di ba? Ito yung kay Senator Robin Padilla. Paanohin natin. Po, University ng Juris Doctor po. Okay. When you're ready, sir, you have 2 minutes. Maraming salamat po, Ginoong tagapamahal ng hukom. Meron lang po ako mga tanong. Maiksi lang po ito. Saan po kayo pinanganak? Sa Nueva Ecija po, Your Honor. Nueva Ecija. Opo. Saan po kayo nakatira ngayon? Sa Manila po. Manila. Saan po kayo nag-aral? Central Luzon State University po, ng accountancy, and then Saan Arellano po, University ng Juris Doctor po. Okay. Saan po kayo nakaikot na sa bansa natin? Nakaikot na po ba kayo ng Mindanao, sa Bicol? Marami na po akong naikutan, hindi ko na po maalala lahat, Your Honor. Opo. Kayo po ba ay nakarating na sa BARM? Yes po, Your Honor. Opo. Saan po sa BARM? Sa Sulu? Sa Basilan? Maguindanao? Hindi niyo po matandaan? Hindi Mauubos ko po po yung oras ko. matandaan, Your Honor, kung saan. Bicol po. Nakaikot na po kayo sa Bicol? Yes po, Your Honor. Saan po sa Bicol? Sa Camarines Norte? Sa Camarines Sur po. Sur? Sa Norte, hindi pa po. Hindi ko po maalala kung... Nakaikot na po kayo sa mga bundok? Saan po, Your Honor? Mga bundok? Yes po, Your Honor. Nakita niyo na po ba ang pangangailangan ng mga tao sa malayong lugar? Katulad ng gamot? Katulad po ng pagkain? Wala naman po akong na-observe, Your Honor. Ayun, wala. Hindi po kayo exposed. Exposed po ba kayo sa threat ng terrorism sa bansa natin? Nabalitaan niyo po ba ang ISIS, ang NPA, ang Abu Sayyaf? Ito, maganda ng mga tanong ni Robin. Sabi niyo, bobo si Robin. Ang gaganda ng mga tanong ni Robin dito.
klaro yung mga tanong niya rito. So ikaw sir, since nag-analyze ka or sabi kasi niya dito, nag-iimbestiga. Hindi po ako nag-iimbestiga, nag-audit lang po. Sige, since nag-audit ka ng tungkol sa mga confidential funds, so meron ka bang background sa confidential gathering? May background ka ba sa military? May background ka ba sa ganito? So ilang beses na natin pinakita dito sa hearing na to. Alam nyo kung ano na-expose sa hearing ng impeachment? Incompetent yung mga nasa gobyerno. Yung mga nasa NBI, incompetent. Incompetent yung unang forensic, daw yun, data forensic daw yun. Information technology data forensic expert daw yun. Paano naging data forensic expert yung 2 linggo lang nag-training? So ibig sabihin, yung data forensic expert nila, pulpul. Tapos ito, taga-COA, nag-audit ng mga confidential funds. Wala siyang alam sa mga confidential activities, intelligence activities. Mga intelligence community, hindi siya exposed wala siyang hindi siya naging police, sundalo. Hindi siya naging member ng uniformed military personnel. So ibig sabihin, wala siyang alam. Kaya hindi niya alam yung mga papaano ba yung operasyon ng mga asset, papaano ba dinideploy yan, anong information yung kinukuha. Ibig sabihin, wala siyang alam. Ang ganda ng mga banat ni mga tanong ni Robin sa kanya dito, in-expose talaga na utoy. Utoy, bata ka pa, toy. Wala ka experience. Ilang taong ka pa? Wala ka mang 40 pa. Ilang taong ka pa lang. Pucha, hindi ka ganun. Yung experience mo kulang pa. Maaring magaling ka sa trabaho mo, pero utoy. Ano ka pa? Supot ka pa. Hindi ka pa tuli. Exposed po ba kayo doon sa mga balita? Sa news po, may Sa mga news. nabalitaan po ako, Your Honor. Opo. Alam niyo po ba na kung gaano nakagrabe ang terrorism? Wala po akong threshold, Your Honor, to determine that. Wala po. Pero kayo po ang humahawak ng investigasyon patungkol sa confidential fund. Tama po ba? Hindi po siya investigation, evaluation po. Evaluation. Ako, tama-tama. Ibig po sabihin, kahapon po, Di ba? Mas mabigat yun. Hindi investigasyon, evaluation. Paano mo ini-evaluate yung isang bagay na wala kang alam, wala kang background, wala kang history, wala kang experience? How can you evaluate kung evaluator ka? Halimbawa, sabi ko nga sa inyo, may sira yung yung kubeta ko. Yung etchas ko imbis na palubog pa ibabaw. Sinong tatawagin ko? Siyempre yung expert sa plumbing, hindi yung expert na electrician. Ngayon, dito sa usapin, mga bossing, ng confidential activities, confidential funds. Paano mo ngayon i-distinguish, ma-evaluate whether successful yung intelligence gathering kung wala ka namang intelligence gathering background? Incompetent. So, naglagay ang COA ng auditor, na incompetent doon sa posisyon or yung mga functions na ginagampanan niya. Ganyan kabulok ang Pilipinas. Pumunta ka sa FBI. Pag sinabi mong cybercrime division ng FBI, mga hacker talaga yun. Mga data center hacker, programmer, tawag dyan. Mga, mga scientist, mga hayop na yan. Pag pumunta ka sa division ng FBI, dito sila sa, halimbawa sa, naman sila, yung mga human trafficking, lahat yung mga yan, expert. Meron pa silang mga asset na mga dating, di ba, nakita nyo si Frank Abagnale doon sa Catch Me If You Can. Sa fraud, hindi ba? Anong ginawa nila kay Frank Abagnale? Kinuha nila, si Frank Abagnale yung magaling mag-forge, magpeke ng mga cheque. True to life to sa Amerika. Siya yung pinakamagaling magpeke, para siyang taga-recto. Nagagawa niya, nai-encash niya yung mga pera. Dumami yung pera niya, yumaman siya. Ngayon, merong isang agency na nakafocus sa kanya. Hinahunting siya. Nung nahuli siya, anong ginawa kay Frank Abagnale? Di ba ginawa siyang consultant ng FBI para mahuli ang lahat ng mga hayop na mga fraud o mga check fraud dyan sa Amerika. Naging successful dahil si Frank Abagnale may experience siya. So siya ngayon yung naging katulong ng ahensya para masawata yung mga ganyang sindikato sa Amerika. Tama? Expert sila. Ganun. Kumukuha pa talaga sila ng mga tao na talagang galing doon para maintindihan nila at para makapag-operate. Ito walang alam. Nag-i-evaluate ka.
nag-i-evaluate ka ng isang confidential activity nang wala kang background sa intelligence man o kahit man lang security guard. Incompetent yung mga nasa gobyerno ngayon. Incompetent yung presidente, incompetent yung mga sekretary sa gobyerno. Kaya ganito, bagsak ang Pilipinas, bulok. Bakit? Bobo lahat ng nasa gobyerno. Sinabi ninyo na gumawa lang kayo ng preliminary investigation. Tama po ba? Preliminary inquiry. Hindi po part po siya ng process namin. Ang ganda ng mga tanong ni Robin. Mahusay. Tingnan pa natin. Marami to. Dito pa. Papakita pa natin. Ipapakita pa natin yung yung tawag din yung mga kapalpakan nito. Ito, security clearance. Ang ganda ng tanong ni Ping Lacson dito, mga bossing. Ang ganda ng tanong ni Ping Lacson dito. Ito, tingnan natin to. Mahusay to. Within 2 minutes. Thereafter, Mr. Senator Danny Judge Padilla. What is your level or security clearance level? Top secret being the highest, access sa documents saka information, restricted being the lowest. Wala, hindi niya masagot. Tinanong siya sa security clearance. Kahit mintakin mo nag-i-evaluate ka ng confidential activities. Yung tanong tungkol sa security clearance, hindi mo alam. Ito maganda kay Ping Lacson, kahit naman abnormal to, kahit paano, magaling din naman talaga to. So, meron siyang background. May background siya sa intelligence dahil dating PNP chief to. So, siya, part siya ng intelligence community. Ngayon, alam niya yung pasikot-sikot. Alam niya kung paano mag-operate yung mga asset. Alam niya kung ano yung gastos ng mga asset. Naiintindihan din ni Ping Lacson yung paggamit ng mga aliases. Pucha, kaya nga alam niya yan pero hindi niya yan pinupush. Kasi nga pabor kay Inday Sara yun O si Mary Grace Piatos, alam naman ito ni Ping Lacson na normal yun. Dapat nga of all people siya yung nagsasabi normal yun. Galing ako. Si Bato kasi 'di ba? Galing siya sa PNP. Sinabi ni Bato normal yun. Kahit PNP nagtinatago yung mga mukha nung kanilang mga nire-rewardan That's normal, lalo na kung confidential informant. Alam ni Ping Lacson yun. So, ang tanong sa kanya, security clearance. Security clearance, meron ka? Wala, hindi niya alam. Meron ka ba security clearance na nag-grant o na-issue para sa'yo? Wala naman. Well, I assume na mataas yung security clearance mo kasi ang hinahawakan mo, ino-audit mo, confidential information, confidential funds, di ba? Yes po, Your Honor. So I wonder why Yes, Your Honor. Tanga, wala kang security clearance. Tinabi mo, wala kang security clearance. Anong yes, Your Honor? Tinan mo I assume, miski ako bilang taxpayer, I assume na talagang expert to. May background. Expert po 30 plus years old, wala pa palang 40. I assume, pag sinabi mo na data center forensic, data information forensic expert ka, ibig sabihin, may tinapos ka na computer programming, computer science, computer engineering, meron ka mga training, CompTIA, mga tawag dito, kung ano-ano mga IT upskill training. Kumpleto ka ng mga title na yan. Pag sinabi mo na data forensic expert ka, pucha malaman-laman mo accountant. Yung data forensic expert natin, hindi man computer graduate. Walang hiya na yan. Tapos ito rin, nag-imbestiga siya or evaluate siya ng mga intelligence. Dapat expertise, tama intelligence, eklat. Tapos wala siyang security clearance. Hindi niya alam paano gumagalaw yung intelligence community. Paano naging yan? Paano naging competent na na witness yan? wala ka security clearance. Kasi paano ka mag-audit? Kasi pag may intelligence project, naka-vault yan Lahat ng aliases, yun ang nakalabas. Pero yung tunay na identities corresponding to the aliases, naka-vault. Pag declassified na, terminated na yung program, yung activity o yung project, intelligence project, pwede na ilabas yun kasi declassified na yun. So kung wala kang security clearance, paano ma-access? Yung tulad na sinabi ni Senator Subiri, quarterly, nagpapadala sa Senate President, Speaker of the House, ng Richard Dual, salamat sa iyo. Isa kang alamat, ikaw din. Alamat ka dyan sa Baltimore, Maryland. Ito yung sinasabi ni Ping Lacson. Bibigyan ko kayo ng isang example dito sa sinasabi niya. Yung operations kay Bin Laden, kay Osama Bin Laden, habang nag-ooperate yan, mga bossing, may nakakaalam yan? Wala. Ang nakakaalam yan, presidente, yung defense minister, yun lang ilan lang ang nakakaalam yan. Walang nakakaalam na iba.
nagpa-practice na yung Team SEAL 6. Tama ba? SEAL Team 6, nagpa-practice na sila. Meron na silang simulation. Matagal na nilang sinusurveillance yun. So habang sinusurveillance na si Bin Laden, umaano na yun, gumagastos na sila ng milyon-milyon, bilyon-bilyon na. Lahat, mula sa baba, mula doon sa Pakistan hanggang dito, hanggang sa Amerika na nagtitraining sila, gumawa sila ng sarili nilang pasilidad na kaparehas nung ano na yun, nung building kung saan nila nahuli si Bin Laden. Ilang buwan na nilang pinapractice yung paano sila papasok, saan sila nila kukunin, saan sila lalabas, paano sila lalabas, pinapractice na nila yun. Araw-araw gumagastos na ng ano yan, ng napakalaking pera. O, paano? Halimbawa, si Bin Laden, hindi nila nahuli. Nakataka si Bin Laden, ni-raid nila, hindi nila nahuli. O, anong gagawin mo? Gumastos na tayo. Nag-practice na tayo. Ilang buwan tayo nag-practice, kumuha pa tayo ng building katulad nila. So may gastos na doon, may pera na ginamit. O so kung paano yun? Halimbawa, si Bin Laden, hindi natin nahuli doon sa operation. Failed, ano na ba yun? Failed intelligence and failed mission na ba yun? Anong gagawin sa pera na yun? Oh, so ninakaw na ba yung pera na yun nung ni Barack Obama? Ninakaw niya na yung pera. Hindi, gumastos na tayo eh. Kahit na hindi maging successful yung operation, yung intelligence gathering, the fact na lumabas na yung bahay, yung asset na yan, nagkape, nagsigarilyo, naghotel, gumastos na tayo dyan. O, sasabihin niya, kailangan nilang ibigay sa amin yung accomplishment report, na-accomplish ba nila yan? Gago. Paano nga, kung halimbawa si Osama Bin Laden nakatakas, o hindi na na-accomplish yung mission nila, kailangan nila ibalik yung pera? Tama? Oh, so ibig sabihin, gumagastos na tayo ng pera kahit na hindi pa man tapos yung operasyon. Madam Sean, ang galing ni Senator Ping dito. Oo, ang galing ni Ping dito. Hindi, kasi nga, experienced siya dyan eh. May alaman to. Matino man yan si Ping noon. Ngayon lang naman naging gago yan. Dati naman matino yan eh. Maayos man na tao yan. Ngayon lang naman naging maligno yan eh. Oh, so yun yung sinasabi niya dito. At saka, katulad nun, yung intelligence gathering kay Bin Laden, wala nakakaalam nun. Nung nahuli si Bin Laden, napatay si Bin Laden, binagsak na nila, inilabas na nila yung mga impormasyon, paano nila inoperate, magkano yung ginastos, paano sila pumasok, paano sila lumabas. Nilabas na yun sa taong bayan kasi nga declassified na yun. Kasi nga successful na yung operation na yun. Ganun yun. So, kung ikaw wala kang security clearance, hindi mo malalaman kung ano yung ginagawa ng mga tao na yun. Eh kung halimbawa yung operation hindi pa tapos, yung sinusurveillance na adik hindi pa nahuhuli, ongoing operation yun. Kung wala kang security clearance, hindi mo malalaman yung yung ongoing na yung ongoing na operasyon nila, yung kung paano sila gumagastos, sino yung mga nakakatanggap ng pera. So ibig sabihin incompetent itong COA COA auditor na ito. Walang alam. Basically, Intelligence and confidence, paano ginastos? Kasi may oversight powers kami, di ba? So, paano ka makakapag-audit properly kung hindi mo alam yung nature ng intelligence project or operation? Kaya kanina tinatanong ko, yung bang evidence of success per activity, ano ba, after yung pala yun, evidence of success. Paano kung hindi successful? Halimbawa, ako si BP Sara, may sinusurveillance kami, hindi naging successful. Wala silang may bibigay sa inyo na evidence of success. Ano yun? Isosolid nila yung pera? Ganon? Hindi pwede yun. Gumastos na tayo ron eh. Failed mission yun, pero valid yung paggastos ng pera dun. Tama? Hindi naman lahat ng operation successful eh. Hindi naman lahat ng intelligence operation nagiging successful eh. Pero gumagastos na tayo dyan. Tinatanggap ba yun yung ginastos natin kahit palpak? Dapat. Pumalpak nga lang yung plano. Oo, sayang yung pera. Pero, tinatanggap yun. O yan, ang problema, success report yung hinahanap niya. O paano yun? surveillance report. And mind you, you cannot call it successful kung negative yung surveillance. Wala nakita eh. Pero gumastos ng pera yon. So would you consider that another topic as a success or evidence of success, maski negative yung resulta ng intelligence information gathering, operation or activity, or yung after surveillance report? So kung walang result, negative, hindi successful? Hindi pwedeng i-clear? Nakalagay po kasi yung nature ng item is payment of reward. So dapat... No. Ayan na naman, iniiba mo na naman yung sagot eh. Payment of reward, payment... Ang iniiba mo na naman, may tinatanong nga sa yung ang gulo-gulo mo talaga eh. Pagka kasi nag-acknowledge Pucha, puro ka kasi sunod ka ng sunod sa script. Sumagot ka lang dun sa tanong. Huwag ka na sumunod sa script.
May script kasi, payment of reward, ni Mary Grace Piatos, puro kasi kayo script, kaya labo-labo yung mga testimonya nyo eh. receipt, no? Halimbawa, bumiyahe, meron ding informant yung informant. Tulog na si Asidre. Hoy, si Asidre, putsang ina, gisingin nyo, mukhang naparami yung kain ng pigrolak. Naparami yung kain ng ng kanimbaboy, putsang ina, tulog na, inaantok. Hoy, Asidre, putsang ina, binabayaran ka ng taong bayan, matutulog ka lang pala, papalitan mo pala si Drilon. Langya si Asidre, ang himbing. Huwag kayo masyado maingay, baka magising yan. Putsang maghanap ng tsupon yan. Langya talaga si Asidre, huling-huli, sarap matulog, boss? Masarap ba pera ng taong bayan? Libre lahat? Putsang lamig dyan, may aircon? Yari. Tangin na yan, Sige, kanin baboy pa more. Susan, o bumili ng sigarilyo sa sari-sari store, nagkape, kasi kausap yung informant. Wala ka makitang, thank you, Mr. President. Alam mo, ang ganda nung ang ganda nung mga tanong ni Lacson Umalis na kagad si Lacson kasi alam mo napapahiya yung maganda yung mga tanong ni Lacson, pero feeling ko na-realize ni Lacson na shit, hindi ko pala dapat tinatanong to, kakampi pala ako ni Bongbong. Nakita nyo, nung bumatingaw, umalis na siya kagad kasi nga, na-realize niya, oh my God, mali. Si Lacson matinuman ang utak niyan. Until naging aso ni Bongbong yan. Kaya nung nagtatanong siya, nakikita niya, napapahiya na itong resource person ng mga kakampi niya. Kakampi man niya yan, prosecution, kakampi niya si Bongbong. Aso nga ni Bongbong yan Kaya nung na puta patay, ba't ko ba tinanong to? Nakalimutan ni Ping Lacson, kakampi pala niya si Bongbong. Nakalimutan ni Ping Lacson na gusto pala nila kailangan pala ma-impeach si Inday Sara. Bakit ginigis ako tong kakampi namin? Kaya nung tumunog, oh shit, ayoko na magtanong. Hindi niya na tinuloy. Pero kung ako yun, itutuloy ko. Oh no, sabi nga niya. Itutuloy ko, ang ganda nung mga tanong niya kasi ang dami sanang malilinawan. Kung ako nga si Escudero, sasabihin ko na, Senator Ping, ang ganda nung tanong mo. Ang ganda. Bigyan pa kitang 30 minutes. Ako, with the indulgence of all the senators here, ang ganda nung tanong ni Ping Lacson, please, ituloy natin. Gusto kong marinig yung sagot nitong na to. Putsang ina, bigla siyang umalis, na-realize niya, oh my God, mali. Tangina, hindi ko pala dapat tinanong yung kaaway ko pala si Inday Sara. Uy. Tangina, nawala si Ping Lacson sa script, pansamantala biglang tumakbo. Ayun kitang-kita natin biglang tumakbo palayo ayan Acknowledgement receipt, no? Halimbawa, bumiyahe, meron ding informant yung informant. Kasi nakita ko na naman si Asidre, tulog na tulog, ang sarap Ginasusan, o bumili ng sigarilyo sa sari-sari store, nagkape, kasi kausap yung informant. Wala ka makitang, thank you, Mr. President. Kindly wind up, Senator Lacson. Pati ako nabitin Hindi, tinuloy niya pero hindi pa rin niya na ituloy ng maayos, hindi pa rin na idiin. Let me just respond na lang. We'll wait for your answer. JD 8898, salamat sa iyo. Lady ba yan, JD? Ay, sorry po. Pwede pa ulit. Ulitin ko hindi lahat ng after surveillance report successful. Negative wala nakita, pero gumastos. Hindi lahat ng intelligence gathering information successful. Kasi negative, pero may gastos yun. How would you classify that? Evidence of success ba yun o hindi? Terminated yung project, saka ilalabas yun. Nandun lahat yung mga tunay na pangalan ng mga aliases. Kumuha ka ng security clearance. Ayun na lang sabi ni Ping Lacson, kumuha ka ng security clearance. Putya, wala kang alam. Wala kang alam, wala kang training, wala kang capabilities, tapos nag-i-evaluate ka ng nag-i-evaluate ka. Kumuha ka ng security clearance para at least kahit papano alam mo yung mga pinagsasasabi mo rito, hindi puro katang isip mo lang. Puro ka kasinungalingan. Kaya ito, ang ganda na sumunod sa kanya, si Robin Padilla. Ang ganda ulit ng mga tanong ni Robin. Pasok. Wala nga rin. Maraming salamat po, Ginoong Tagapamahal ng Hukom. Susundan ko lang po yung mga tanong ko kanina, kabayan, Nueva Ecija. Opo. Yung una pong cheque ay 125 million December 20, 2022. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Opo. Batid niyo po ba na ang
founding anniversary ng CPP-NPA ay December 26? Wala po akong personal knowledge about that, Your Honor. Opo. Wala kang personal knowledge. Hindi mo alam yun. Alam ni Robin, ba't ikaw hindi mo alam? Dahil wala po kayong katulad ng sinabi ni Senator Lacson, wala po kayong clearance, ano? Pangalawa, second check po, 125 million, January 31, 2023, tama po? Yes po, Your Honor. Opo. Ang NPA founding anniversary po ay March 29. Batid niyo po ba yun? Wala po akong personal knowledge about Okay. that, Your Honor. Third check. Walang alam. Di mo alam. Galing ni Robin dito. Pucha, kaya pala nag-number 1 na senador to si Robin Padilla. At nag-number 1 siya ngayon sa survey. Ganito pala kasi. Yan ba yung sinasabi niyong bobo? Yan yung sinasabi niyong walang alam? Walang iya kayo. Kita niyo, ang ganda ng mga tanungan niya dito. Kayo ba alam niyo kung kailan yung mga anniversary na yan? Puta, di niyo alam yan. Bakit? Alam niyo lang kasi kayo mga congressman. Alam niyo na, yung mga makabayan, alam nila yan. Kaibigan na mga yan. Pero iba mga congressman, alam nila itong mga impormasyon na to. Hindi. Bakit? Putsang inang yan. Gusto nila magnakaw lang eh. Si Robin Padilla, alam niya yung mga dates na yan. Mahal niya ng bayang Pilipinas eh. Nakamonitor siya dyan. 125 million, April 18, 2023. Tama po ba? Hindi ko po matandaan yung date po ng check eh. May I refer po to the check po. Stopwatch, please. April 18, 2023 po, yung 125 million. Yes po, Your Honor. Opo. Ang 50th po, golden anniversary ng NDF, National Democratic Front, ay April 24. Kaya ko po nabanggit lahat to. Ito pong mga dates na to, nung December 26, March 29, April 24, lahat po ito, walang nangyaring attack. Lahat po foiled. Wala po. For the first time, wala pong nangyaring attack. Kasi tuwing founding anniversary, may attack. Ang tanong ko po, Ginoong Kabayan, naniniwala po ba kayo na malaki ang papel ng confidential fund at confidential agent? Depende po yan sa kung ano po talaga yung mandate ng agency po, Your Honor. Alam naman po natin na Tanga talaga eh. Kung ano mandate ng agency. Parang sinasabi niya na naman dito, Department of Education yan, dapat nakafocus sila sa education. Pero ang tanong, ang Department of Education ba allowed magkaroon ng confidential funds? Allowed ba sila? Allowed. Nakalagay sa batas yun eh. NGAs, National Government Agency. Ang DepEd ba National Government Agency? Oo. Office of the President, Office of the Vice President, National Government Agency ba yun? Oo. Nakalagay ba specific NGAs except Department of Education? NGAs except Office of the Vice President. Wala naman nakalagay na ganun. Pero kailangan yung script, may ano nila, mailabas nila na hindi naman po kasi yan ang primary function ng ahensya ng gobyerno na nagli-liquidate ng confidential and intelligence funds. Pero dahil nga bobo itong tao na ito, wala nga itong security clearance, hindi niya alam niyang mga yan. Gusto lang niya mag-audit, parang tanga. Pero ang linaw na sinasabi dito ni Robin Padilla, ikaw ba, opinion mo hinihingi, naniniwala ka na yung mga pera nakapigil sa mga masasamang operasyon. Kasi klaro naman sinabi naman ni Inday Sara, sinabi naman ng DepEd na ginamit nila yun para sa mga para sa paglaban sa kriminalidad at saka sa national security. O, ang tanong, bawal ba? Hindi naman bawal. Bakit mo kinukulit, inuurot na depende po yan sa primary function. Primary function pero it doesn't restrict any NGAs from asking for an intelligence funds. It's up to the President, Congress, kung mag-grant sila ng intelligence funds. Kung ayaw ng Congress, kung hindi naman pala primary function ng DepEd na ang magkaroon ng confidential funds or ang mag-operate ng mga ng mga ganitong klase ng mga aktibidad, di sana hindi yan pinirmahan ng presidente. Di sana hindi yan ibinigay ng Kongreso. Kongreso nagbigay sa DepEd. Kongreso nagbigay sa sa Office of the Vice President. Ilang quarter binibigyan yung Office of the Vice President ng Confidential Intelligence Fund. Kung bawal pala yan, sana hindi sila nagbigay. Tama? Pero, kailangan sabihin niya nitong kupal na taga-COA na ito, depende po yan sa primary function. Hindi yun. Ang tanong ni Robin Padilla, do you believe na itong pera na ito, confidential funds, nakatulong, kaya hindi naka-atake itong mga NPA noong mga panahon na dapat umaatake sila? Ang sagot doon,
palagay ko po sir kasi yun yung primary function nung pera na yun eh. So pwedeng oo, pwede rin pong hindi, pero mas naniniwala ako na katulong yun. Dapat ganun. Ivy Rosena, salamat ha. O Chris VA USA, salamat din sa iyo ha. O di ba? Putsang ina niyan. Ang DepEd. Ang DepEd, diyan po nanggagaling ang tinatawag naming sa Communist Party po, ano? Meron po kasing pangkat gerilya, ang pangkat politikal. Yung pangkat politikal, yan po yung mga estudyante na nanggagaling sa universidad. Sang-ayon po ba kayo doon? I cannot answer that po, Your Honor. Okay. You cannot answer that kasi pabor yun kay Inday, Sara. Hindi mo sasagutin pag pabor kay Inday, pero pag pabor sa inyo, mga kupal kayo, ang bilis mo sumagot. Ang ina, tanga. Dahil wala nga po pala kayong clearance. Maraming salamat po. Wala kayong clearance, wala kayong alam, boss. Wala ka pala eh. Oh. Puro kayabang eh. Wala ka naman palang clearance. O, Uncle John, pasok. Misuse eh. Yung testigo ngayon eh, napaamin siya na yung kanya preliminary lang, hindi pa pinalyon. Yan ang matagal na nating sinasabi nila. From the very start, sinasabi natin, yung mga findings ng COA ay hindi final. Kaya it should be the basis of the Vice President being sued for an impeachable offense. Kasi hindi pa nga eh. Hindi pa offense eh. Preliminary pa lang. At yan ang inamin niya kanina. Umamin siya eh. Kaya lang, if you notice, evasive pa siya eh. Pero finally, umamin din siya na talagang hindi. What are your major takeaways, Attorney Sal, sa Day 12, Article 1 po tayo, misuse daw ng misuse ng confidential funds ni VP Sara? Eh, hindi naman nila napatunayan ng misuse eh. Yung testigo ngayon eh, napaamin siya na yung kanya preliminary lang, hindi pa pinalyon. Yan ang matagal na nating sinasabi nila. From the very start, sinasabi natin, yung mga findings ng COA ay hindi final. Kaya it should be the basis of the Vice President being sued for an impeachable offense. Kasi hindi pa nga eh. Hindi pa offense eh. Preliminary pa lang. At yan ang inamin niya kanina. Umamin siya eh. Kaya lang, if you notice, evasive pa siya eh. Pero finally, umamin din siya na talagang hindi. How would you assess the body language, yung body language ng witness? Si Attorney Wamil, mukhang kabado siya eh. Be careful siya masyado sa pagsagot sa mga tanong eh. Eh, evasive nga. Cautious, no? Parang ganun yung... Kasi nga, ako ang tingin ko dyan, napilitan sila, napilitan lang eh. Sa tingin ko, kung sila lang ang magde-decide, hindi sila magsasalita ng mga sinasabi nila ngayon. Kasi alam naman nila, lalo pa siya abogado, alam niya na yung mga ganong audit, eh merong tinatawag na conclusive at merong sinasabing preliminary. Nasa preliminary lang siya. Tsaka, nabanggit din ka din, Attorney Sal, na wala naman pala pinagbabawal doon sa joint circular na pinagbatayan sa paggamit ng confidential funds. Na bawas siyang gastusin ng 11 days. Hindi rin siya bawas 60 days. Magaling yung mga pagtatanong ni Attorney Powa kanina. What are your thoughts about that, sir? Tama yun. Saka alam mo, di ba kahapon, yung cash advance, di ba sinabi ko, hindi porket yung cash advance mo within a particular period, pag hindi mo ginastos yun, hindi mo magagastos. Kasi ang intention ng confidential funds, mayroong purpose yun. So whether you spend that within a prescribed period, eh, hindi pa illegal yun, irregular. What is important is, ginastos mo yun for the purpose intended for that particular fund. Tsaka kinisyon din kanina kung may mga ebidensya ba daw ang DepEd na naging matagumpay yung pondo sa confidential funds para sa sinasabing anti-insurgency efforts. Pinadidetalye doon sa report. Ano masasabi mo? Hindi po pwede yun eh. Gaya nga ng isang circular ng 1992 sinasabi, delikado yung mga hinihingian mo, like for instance, mga resibo. Delikado rin yung mga sinasabi mo kung anong ginagawa mo. Kasi, confidential nga ito eh. Ang purpose po kasi ng confidential funds, you're going to use the money of the government to destroy the enemy, the enemies of the state. So kung sasabihin mo, ilalabas mo yan, paano mo pa masisira? Malalaman na ng kalaban mo kung anong pamamaraan mo. Ayun yun eh. Sir, ipasasampi na daw ng prosecution si Mary Grace Piatos. Alam natin, Mary Grace Piatos, na unang sinabi ng retired military officers na totoong alias lang yun, pseudonym lang yun, para ikubli ang tunay na identity ng espiya o asset na binayaran ng OVP to get information. Ngayon, ipasasampi na daw po nila. Anong masasabi mo doon, sir? Ipalilitaw nila dito sa Senate Impeachment Court. Ibig sabihin, yung kabila,
magpapalabas ng isang fake na piatos. Fake na nga yung talagang taong yon, eh gagawa sila ng fake para kunyari yun ang totoo. Sir, Gawa-gawa lang lahat yan. Attorney, patuloy ang panawagan ng prosecution na mag-appear daw ng personal si VP Sara para personal daw na sagutin yung katanungan po ng prosecution. Ano pong masasabi mo doon, Attorney Sao? Yun, kabobohan yun eh. Yung personal na atin si Inday. Hindi naman sinusumpinan si Inday. Eh lahat ng mga resource person diyan, mga witnesses, nakalista yan eh sa pre-trial brief pa lang nakalagay na kung sino yung mga ipapatawag na mga ng mga testigo. Hindi naman kasama si Inday doon sa mga ipapatawag na testigo para mga tanga to mga to. Paano naman mapapaatin mo yon? Eh ngayon lang yung Article 4, hindi nila naprubahan. Yung Article 1, crumbling na naman siya, gumuguho na. Anong reason para humarap? Maliban pa sa hindi siya kailangan, hindi requirement, kaya nga pinagpapalagay na inosente. Ikaw nag-aakusa, di prubahan mo. Sir, ano po ang mensahe niyo sa taong bayan? Day 12 na po tayo ng impeachment. At Yan. Oh, malinaw. Malinaw dyan sa sinabi ni Salpanelo na malabo yan. Malabo na to. Wala na tong pupuntahan mga bossing. Wala na to. Tapos na ito. Siguro naman na na kayo, nakakumbinsi na kayo mga bossing na wala na papupuntahan to. Hindi na nga interesado yung mga tao eh. Hindi na nanonood yung mga tao dito sa walang hiyang walang hiyang impeachment na ito. Eh kanina nga may nagsabi sa SMNI 30 milyon nanonood nung una. Sa pang-12 araw wala na. So nakikita na rin ng mga senador na pababa. Hindi na talaga interesado yung mga tao rito. Kasi alam naman talaga ng tao yung trust rating ni Inday Sara pataas eh. Alam naman ng tao na itong si VP Sara talagang hindi naman magnanakaw ito. O at ang mga Duterte, hindi naman talaga magnanakaw yan. And itong impeachment na ito, malinaw pa sa sikat ng araw na paninira lang ito kay Inday Sara para humina yung kanyang tsansa sa 2024 kasi nga, hahabulin lahat ng mga pagnanakaw nila. Si Luistro, baka singilin na si Luistro sa kanyang sa kanyang mga utang. O tapos may nadisbar pa naman na may nadisbar ba? Disbar ba o nasuspinde na isang abogado dahil pinayuhan niya yung kanyang kliyente na magtago o hindi ba si Luistro pinayuhan niya yung kanyang asawa na magtago. Aside from that, itong mga Maleta Boys, itong mga sinumbong ng mga Maleta Boys na mga Brave 18, yung mga congressman na mga nagnakaw, yung mga contractor, lahat yan, hahabulin yan lahat ni Inday. Kaya talagang pinipilit talaga nila na itong si Inday Sara ay hindi manalo sa 2020 dahil katapusan na ng mundo nila. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili.
alak